Bago ang araw ng kasal, bumisita ako sa magiging biyenan ko. Habang papauwi, nakalimutan kong isuot ang aking barong Tagalog. Pagbalik ko para kunin ito, agad kong ipinasiya na kanselahin ang kasal doon mismo. Halos kalahati na ng biyahe ko mula sa bahay ni Kuya Marco patungo sa inuupahan kong kondo sa Taguig nang bigla kong maalala ang barong. Napatindig ang balahibo ko. Hindi dahil sa hangin ng gabi sa Maynila na pumapasok sa bintana ng kotse, kundi dahil sa barong na iyon. Hindi ito tulad ng ibang barong. Ito ay isang barong na gawa sa pinya fiber na may disenyo ng kalado sa kwelyo. Maingat itong tinahi ng aking ina. Bawat tusok ay parang itinatali niya ang kanyang buong buhay. Preno ako ng bigla. Umungol ang mga gulong at umalingaw-ngaw ang tunog ng pagdaras sa sementadong kalsada. Kumindat ang mga ilaw ng sasakyang nasa likod at may bumusina. Gulat akong humingi ng tawad sa rearview mirror bago lumiko sa U-turn slot, bumalik na parang isang taong nawalan ng puso sa gitna ng kalsada. Bukas na ang kasal. Dapat ay umuwi na ako sa oras na ito. Dapat ay natulog na ako ng maaga para dumating ang makeup artist sa hotel ng 8:00 a.m. Dapat ay panatilihin ko ang aking ganda, ang aking aura, ang aking pangarap na maging isang binibini. Ngunit bumalik ako sa bahay ni Kuya Marco dahil lang sa isang barong. Nakakatawa, di ba? Ngunit sa aking puso, ito ang huling anchor na nagkokonekta sa akin sa aking ina, sa mga basbas ng aking ina, sa kabutihang loob na ibinuhos ng aking ina ang lahat ng kanyang pagmamahal. Bago umalis ng bahay, ngumiti si inay, at ang kanyang nanginginig na kamay ay hinaplos ang kwelyo ng barong. Anak, bukas ay ikakasal ka na. Isuot mo ito para mainitan ka. Ipinatahi ko ang 2 bulaklak bilang 2 salita ng kapayapaan. Sabi niya habang nakabukas ang kanyang mga mata at humihina ang kanyang hininga. Pumanaw si inay noong nakaraang taon sa isang gabi, nakasing lamig ng gabing ito. Umiyak ako hanggang sa mapaos ang aking boses. Pagkatapos ay namuhay na parang pipi. Nagtatrabaho lang, nag-iipon, sinusubukang bumili ng isang kondo para maging panatag si inay kahit wala na siya. Ang barong ay isang memento, isang tagubilin mula kay inay. Isang bagay na hindi ko maaaring iwanan sa bahay ng iba, kahit na ang bahay na iyon ay maaaring maging bahay ng aking magiging asawa bukas. Huminto ang kotse sa ilalim ng condominium building ng pamilya ni Kuya Marco sa isang urbanized area malapit sa sentro. Dilaw ang mga ilaw sa pasilyo, at ang hangin na dumadaloy sa mga puno ay nagpapalingaw-ngaw ng mga dahon na parang bulong. Bumaba ako, at ang aking mataas na takong ay kumalabog sa semento na tuyo. Sa bintana ng lobby, nakita ko ang aking refleksyon. Ang aking buhok ay bahagyang nakakulot. Ang aking labi ay pininturahan ng earth pink, at ang aking mga mata ay may manipis na eyeliner. Isang babaeng malapit ng ikasal, bulong ko sa sarili. May, kalma ka lang, bukas ay araw ng kasal. Pumasok ako sa elevator. Sa salamin ng elevator, nakita ko ang aking sarili na nakangiti. Ang ngiti na iyon ay hindi ang uri ng nakakasilaw na ngiti, kundi ang uri ng ngiti na nagsisikap na tiyakin ang aking sarili. Para sa kasal bukas, inihanda ko ang lahat na parang naghahanda ako para sa isang bagong buhay. Ang damit pangkasal ay pinili namin ni inay, 3 buwan na ang nakakaraan. Nagkakahalaga ng 30,000, sabi ni inay mahal. Sabi ko, isang beses lang ikakasal sa buhay. Gusto kong maging maganda. Ngumiti si inay. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Alam na ng aking anak na mahalin ang sarili niya. Maaga nang binuok ni Kuya Marco ang wedding reception hotel. Nagbayad ng paunang bayad para lang makasigurado. Ang honeymoon condo sa Quezon City ay nakapangalan sa akin. May sukat itong 120 square meters, malapit sa magagandang paaralan, malapit sa ospital, malapit sa parke. Ipinagsama ko ang aking 6 na taon ng trabaho, kasama ang halagang iniwan ni inay, para lang makapagbayad ng down payment at makautang sa bangko. Mabait na sinabi ni Kuya Marco. Okay lang na nakapangalan sa iyo, mag-asawa naman tayo. Ang iyo ay akin din, at ang akin ay iyo din. Naniniwala ako sa aking kabataan. Naniniwala ako sa aming 5 taon ng pagmamahalan. 5 taon na ang nakakaraan. Nakilala ko si Kuya Marco sa isang company party. Katatapos ko lang ma-promote bilang project team leader, at siya ang bagong chief engineer. Sa araw na iyon, nanalo ako ng bagong laptop sa raffle. Kusang loob na tumulong si Kuya Marco na buhatin ang kahon. Nakangiti, congrats sa iyo.
Ang kanyang ngiti noon ay parang hangin ng Marso, nagpapalambot ng puso ng walang babala. Sa unang pagkikita ko sa kanyang ina, hinawakan ni Aling Nena ang aking kamay. Ang kanyang boses ay matamis na parang pulot. Gusto ko ang batang ito, mukhang mabait, masipag, at hindi masyadong magara sa makeup. Maraming babae ngayon na puro pagpapaganda lang ang alam, hindi iniisip ang pamilya. Naiyak ako sa pagkaantig at naisip ko sa aking sarili na nakahanap ako ng mabuting biyenan. At si Gelay ang kapatid ni Kuya Marco na nag-aaral pa noon sa kolehiyo, tinawag niya akong ate. Masiglang ipinagyayabang ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga plano, at sinabing gusto niyang sumunod sa akin para maging independent woman sa hinaharap. Binilhan ko pa siya ng ilang libro tungkol sa career guidance, bilang regalo. Ang mga larawan na iyon ay dumaan sa aking isip na parang isang fast-forward film. Habang tumutunog ang elevator, bumukas ito sa palapag ng bahay ni Kuya Marco. Lumabas ako sa pasilyo at umilaw ang sensor lights. Sa harap ng pintuan ng kondo, huminga ako ng malalim. Kailangan lang tumunog, ngumiti, at sabihing, nakalimutan ko ang barong. Pagkatapos ay kunin ang barong at bumalik. Simple. Tinaas ko ang aking kamay. Ang aking daliri ay nakabitin sa harap ng pindutan ng kampana. At sa sandaling iyon, isang tunog mula sa loob ang umalingaw-ngaw. Ang boses ni Aling Nena ay napakalakas, napakalinaw, na parang kausap niya ang isang tao sa telepono nang hindi nag-aalala sa pagpapanatili ng pribado. Si May ba? Kakaalis lang niya. My goodness, ang pagtawa niya ay nakakapagdiri sa akin. Tunay na huwad. Natigilan ako. Ang aking daliri ay parang nagyelo sa hangin. Isang kakaibang boses ang nagsalita ng maayos na may kaunting panunuya. Nako Gelay, nanay, ang galing niyo naman umarte. Halos mapatawa ako sa harap niya. Lumunok ako, nanlamig ang aking likod, at isang walang katuturang tanong ang umalingaw-ngaw sa aking isip. Bakit nila sinasabi iyon? Sa loob, humagikhik si Aling Nena. Ang uri ng pagtawa ng isang taong nanalo sa isang laro. Umarte? Kung hindi tayo umarte, paano natin makukuha ang honeymoon condo niya? Ang condo na iyon sa Quezon City, malapit sa magagandang paaralan, 120 square meters, ang halaga ngayon ay hindi bababa sa 8 milyon. Alam mo ba? Huminga ng malalim si Gelay. Ang kanyang boses ay masigla, na parang bata na nakakuha ng regalo. Pagkatapos ng kasal ni May, ang bahay na iyon ay magiging kay Kuya Marco. Madali lang ang paglilipat ng pangalan noon. Pagkatapos ay ibebenta natin. Sapat na ang pera para magtayo ng kumpanya si Kuya. 'Di ba, nanay? Narinig ko iyon at nanlumo. Ang aking puso ay bumibilis na parang gusto nitong sirain ang aking dibdib. Ang bawat salita ay parang sampal, hindi sa mukha kundi sa aking dignidad. Nagpatuloy si Aling Nena. Ang kanyang boses ay lalong naging walang pakialam, na parang isang bagay lang ako na tinatantyahan nila ang halaga. Hindi lang ang kondo. Narinig ko na ang kanyang ina ay may naipon din sa negosyo noon. Pagkatapos ng kasal, kailangan lang na ma-charm ni Marco ang pera sa kanyang kamay. At kung gusto ni Gelay ng kotse o bahay, kaya ko ring tustusan. Sumandal ako sa pader ng pasilyo, nanginginig ang aking mga binti, at malamig na pawis ang dumaloy sa aking likod na tumagos sa aking vest na kasing lamig ng yelo. Sa aking isip, ang matatamis na salita ni Aling Nena kanina ay naging isang bagay na nakakadiri. Ang kanyang mabait na ngiti, ang kanyang intimate na paghawak ng kamay, ang kanyang itinuring kitang parang sariling anak, ay biglang naging isang murang dula. Sa loob ay naroon pa rin ang mga boses, ang pagtawa, ang mga pagpaplano na malinaw, at sa labas, nakatayo ako na parang bato sa harap ng pintuan. Ang aking kamay ay nakabitin pa rin sa harap ng pindutan ng kampana, ngunit hindi ko ito mapindot. Nakatayo ako, nakasandal sa malamig na pader sa labas ng pasilyo. Pakiramdam ko ay bumaligtad ang buong mundo sa harap ko. Hindi bumukas ang kahoy na pintuan sa harap, ngunit ang mga salita sa loob ay tumagos sa aking mga tainga. Tumusok ng malalim sa aking puso, na mas malinaw kaysa sa anumang patalim. Lumabas na ang 5 taon ng pagmamahalan, ang mga kainan ng pamilya, ang mga intimate na paghawak ng kamay, lahat ay isang detalyadong pagtatanghal, at ako ang pinaka-inosenteng bida. Sa loob patuloy na umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Nena. Hindi alam na sa labas ng pintuan na ito, naririnig ng kanyang magiging manugang ang bawat salita. At may isa pa. Gelay, sa kasal, siguraduhin mong umiyak ka ng kaunti.
Sabihin mo kung gaano ka kamahal ni Marco at kung gaano kanya inaalagaan. Ipakita mo sa dalawang pamilya na si Marco ay isang responsableng lalaki na mahal ang kanyang pamilya. Humagikhik si Gelay. Huwag kang mag-alala, nanay. Inihanda ko na ang lahat. Sa pag-inom, kusa akong magbubuhos ng mas maraming inumin para kay Ate May. Kapag lasing na siya, mas madaling kausapin. Nanginginig ako, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa pagkadiri. Sa sandaling iyon, may nabasag sa akin. Hindi pag-ibig kundi ilusyon. Ang ilusyon na kung sapat lang ako sa pagiging taos-puso, sapat sa pagiging pasensyoso, sapat sa pagmamahal, ay makakamit ko ang isang disenteng pamilya. Ipinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim, at hindi lumabas ang luha. Marahil dahil sa sobrang gulat, at marahil dahil ang sakit ay lumampas na sa punto ng pag-iyak. Sa aking isip ngayon, ay hindi na ang tanong na bakit kundi isang napakalinaw na kaisipan, kailangan kong iligtas ang aking sarili. Binuksan ko ang aking bag. Nanginginig ang aking kamay ngunit ang aking isip ay nakakagulat na malinaw. Kinuha ko ang aking telepono. Mabilis na nag-swipe at binuksan ang voice recorder. Dahan-dahan akong yumuko at idinikit ang telepono sa siwang ng pintuan. Sa loob, patuloy ang pag-uusap at lalo pa itong naging walang hiya. Pagkatapos ng kasal ni Mai, tapos na ang lahat. Ang batang iyon ay mabait at takot sa tsismis. Sa oras na iyon, kahit gusto niyang magpakipot ay hindi siya maglakas loob. Tama, nanay. Makikita lang ng mga tao na disente ang ating pamilya. At kung hihiling siya ng diborsiyo, susumpain siya ng mga tao bilang walang utang na loob. Narinig ko ang bawat salita. Ang aking puso ay parang pinipiga. Ngunit ang aking kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa telepono. 3 minuto ang lumipas na parang 3 taon. Nang maramdaman kong sapat na, pinatay ko ang recorder at ibinalik ang telepono sa aking bag. Tumayo ako ng tuwid, hindi na nanginginig. Sa aking isip ngayon ay napakalinaw. Hindi ko na kailanman papasukin ang pintuan na iyon bilang manugang. Lumiko ako at mabilis na naglakad patungo sa elevator. Mas malakas ang tunog ng aking mataas na takong sa sementadong sahig kaysa nang dumating ako, bawat hakbang ay parang pagtapak sa mga nabasag na piraso ng aking nakaraan. Sa elevator, ipinakita ng salamin ang aking maputlang mukha. Mahigpit na nakatikom ang aking mga labi. Blangko ngunit malamig ang aking mga mata. Tiningnan ko ang aking sarili. At bigla akong ngumiti. Isang maputlang ngiti na may kaunting kapaitan. May, napakatanga mo. Bulong ko sa aking isip. Ngunit at least, nalaman mo ito sa oras. Humaharurot ang kotse sa gabi. Ang mga ilaw ng kalsada sa Maynila ay nagiging malabong guhit sa oras na ito. Bigla kong naalala ang barong. Merta, ang barong na tinahi ni inay, na nasa bahay pa rin iyon. Mahigpit kong hinawakan ng manibela at may matinding labanan sa aking puso. Gustong bumalik para kunin ang barong, gustong gusto. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang pagpindot ng kampana, ang pagharap sa mga mukha na iyon, naduduwal ako. Hayaan na, bulong ko. Hindi na kailangan. Kung ang barong na iyon ay nasa bahay na iyon, marumi na ito. Hindi marumi sa dumi, kundi marumi sa kasamaan ng puso ng tao. Lumiko ako, hindi na bumalik kundi dumiretso sa aking inuupahang kwarto sa Taguig. 30 square meters, isang maliit na silid tulugan, isang living room na doble bilang kusina. Maliit ngunit ito ang tanging lugar na naramdaman kong ligtas sa oras na ito. Binuksan ko ang pintuan at lumabas ang malamig na hangin mula sa silid. Binuksan ko ang ilaw sa hanger, ang puting-puti na damit pangkasal ay tahimik na umindayog sa hangin mula sa bintana. Sumisikat ang buwan na nagpapareflect ng manipis na veil ng isang malamig na ilaw, tulad ng isang magandang ngunit napakanipis na panaginip. Tiningnan ko ito ng matagal bago ako ngumiti. Tingnan mo, mahina akong sabi. Ang ganda, di ba? Ang ganda na halos ibinaon na ako. Lumapit ako sa bintana at bahagyang binuksan ang kurtina. Pumasok ang hangin ng gabi, dala ang amoy ng basa ng kalye. Kinuha ko ang pakete ng sigarilyo mula sa drawer. Matagal na akong hindi naninigarilyo ngunit ngayong gabi, kailangan ko ng isang bagay para manatiling gising. Kumalat ang usok ng sigarilyo sa hangin, mahapdi sa gilid ng aking mga mata. Sa usok, sunod-sunod na bumalik ang mga lumang alaala. 5 taon na ang nakaraan. Sinabi ni Kuya Marco sa akin, May,
Kung magiging mahirap ako sa hinaharap, iiwan mo ba ako? Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang balikat. Kung mahirap, magtulungan tayo. Hindi ko kailangan ng mayaman, kailangan ko lang ng disenteng tao. Sa pagbabalik tanaw, naisip ko na ang aking sinabi ay napaka-inosente. Ang mga tao ay hindi mahirap sa pera, sila ay mahirap sa karakter. Nanginig ang telepono na nagbalik sa akin sa realidad. Sa screen ay ang pangalan ni Kuya Marco. Tiningnan ko ito ng matagal, hindi nagmadaling sagutin. Sa huli, pinindot ko pa rin ang pindutan. May, nakauwi ka na ba? Ang boses ni Kuya Marco ay malambing tulad ng dati. Bakit hindi mo ako tinext? Nag-aalala ako. Sumandal ako sa pader. Ang aking boses ay kalmado na nagulat maging ang aking sarili. Nakauwi na ako. Talaga? Pagod ka ba ngayon? Sigurado ako na napagod ka sa pagbisita sa nanay ko. Nako, halos mapatawa ako ng malakas. Oo, sagot ko. Ngumiti si Kuya Marco. Mahal na mahal ka ng nanay ko. Patuloy kanyang pinupuri, May. Bukas na ang kasal natin. Tiningnan ko ang usok ng sigarilyo na unti-unting nawawala sa hangin. Kuya Marco, dahan-dahan kong sabi, may itatanong ako sa iyo. Okay? Oo, tanungin mo. Mahal mo ba ako? Natahimik sandali ang kabilang linya. Bakit bigla mong tinatanong iyan? Pilit na ngumiti siya. Siyempre, mahal kita. Kung hindi, bakit kita pakakasalan? Oo, sagot ko. Nagtatanong lang ako. May, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Normal lang na mag-alala bago ang kasal. Matulog ka na ng maaga. Kailangan mong gumising bukas. Okay, sabi ko at ibinaba ang telepono. Ibinaba ko ang telepono sa upuan. Hindi masakit ang aking puso. Malamig lang. Ang 3 minuto ng recording sa aking bag ay parang isang piraso ng yelo. Ngunit ito rin ang tanging bagay na pumigil sa akin na bumagsak. Bumalik ako upang tingnan ang damit pangkasal. At pagkatapos ay tiningnan ang aking maliit na kwarto. Lahat ay aking itinayo sa sarili kong mga kamay. Ang aking trabaho, ang aking pera, ang aking bahay, ang aking mga pangarap. Okay lang, sabi ko sa aking sarili. Bukas ay maaaring hindi kasal. Ngunit ito ang araw na magsisimula akong mamuhay para sa aking sarili. Kung kayo, mahal na tagapakinig, ay nakikinig sa aking kwento, kung naaawa kayo sa akin, mangyaring pindutin ang like at subscribe upang patuloy na samahan ako sa hinaharap. Ang inyong suporta ang inspirasyon upang ipagpatuloy ko ang pagsasalaysay ng katotohanan, ang paglalakbay ng isang babae na halos ibinigay ang kanyang buong buhay sa maling tao. Pumatay ako ng sigarilyo. Pinatay ang ilaw, at humiga sa kama. Mahaba pa rin ang gabi sa Maynila ngunit sa aking puso. Unti-unting lumitaw ang isang malamig na bukang liwayway. Halos hindi ako natulog ng gabing iyon. Hindi dahil sa pag-iyak. At hindi rin dahil sa sobrang sakit, kundi dahil sa sobrang gising ng aking isip. Isang nakakatakot na pagiging gising. Bawat detalye, bawat salita, bawat huwad ng ngiti ng pamilya ni Kuya Marco ay lumitaw na parang mga slow-motion film. Paulit-ulit na pinanood hanggang sa hindi na makatakas. Ang pamilyar na kisame ng inuupahan kong kwarto, ang madilim na dilaw na ilaw, ang tunog ng mga sasakyan sa labas, ay unti-unting humina sa pagdaan ng bawat oras. Nakahiga ako doon. Ang aking kamay ay nakalagay sa aking dibdib. Nararamdaman ang regular na tibok ng aking puso. Nakakagulat! Ang puso ko ay tumitibok pa rin. Buhay pa rin. Ngunit wala na ang pakiramdam ng pagkasabik na naghihintay sa bukas, tulad ng dati. Bukas ay dapat na ang araw ng kasal. Umupo ako, binuksan ang lamp, at hinila ang pinakababang drawer ng lumang kahoy na mesa. Sa loob ay isang stack ng mga papeles na maayos na nakasalansan. Ang Certificate of Ownership ng kondo sa Quezon City na nakapangalan sa akin. Ang employment contract, ang salary statement ng 6 na taon ng trabaho, at isang maliit na brown na envelope. Sa loob ay ang bank card na iniwan ni inay. Bahagyang nanginginig ang aking kamay nang hawakan ko ang envelope. Hinawakan ako ni inay. Ang kanyang boses ay mahina ngunit napakalinaw. Mai, itabi mo ng mabuti ang pera na ito. Huwag mong sabihin sa pamilya ng iyong asawa. Hindi ako mapapanatag. Noong panahong iyon, iwinagayway ko ito at ngumiti pa nga ako na nagsasabing masyado siyang nag-iisip. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, gusto ko lang bumalik sa sandaling iyon, yakapin si inay ng mahigpit, at sabihing, patawad, inay, dahil hindi ako naniwala sa iyo. Binuksan ko ang aking telepono, isinuot ang earphones, at muling pinatugtog ang recording. Si Mai ba?
Kakaalis lang niya. Ang pagtawa niya ay nakakapagdiri sa akin. Ang boses ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto na malinaw na maririnig ang bawat hininga. Hindi ko pinabilis o pinatay. Pinilit kong pakinggan ang lahat bilang isang paraan upang tuluyang putulin ang anumang daan pabalik. Nang matapos, pinatay ko ang telepono at inilagay sa mesa. Wala nang duda. Wala nang baka mali ang pagkakaintindi ko. Wala nang baka nasabi lang niya nang hindi sinasadya. Hindi ito pagkakamali. Ito ay isang sabwatan. Tumayo ako at naglakad patungo sa clothing rack. Ang puting damit pangkasal ay naroon pa rin, tahimik at kakaiba. Dinampian ko ang malambot na tela, at biglang bumulwak sa aking puso ang isang nakakatawang pakiramdam. Patawad, mahina kong sabi. Hindi mo kasalanan. Pinili ko lang ang maling tao na makasama. Muli kong isinabit ang damit ng maayos at bumalik sa mesa. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop, hindi para magtrabaho kundi para hanapin ang numero ng telepono ni Tita Vicky. Si Tita Vicky ang matalik na kaibigan ni Inay, isang civil lawyer. Noong nabubuhay pa si Inay, madalas bumisita si Tita Vicky sa bahay, at madalas niyang sinasabi sa akin na kailangan kong maging matapang sa hinaharap. Hindi ko dapat hayaang apihin ako ng sinuman. Tiningnan ko ang orasan, 3:00 a.m., at ang aking kamay ay huminto sa screen. Nag-alinlangan ng ilang segundo bago ko ipinasiya na isara ang laptop. Hindi pa ito ang oras. Kailangan kong mag-isip ng mabuti. Kung kakanselahin ko ang kasal, ano ang mangyayari? Magagalit ang pamilya ni Kuya Marco. Magbubulungan ang dalawang pamilya. Magtatanong ang mga kaibigan at kasamahan. Mayroong maaawa, mayroong magsisisi. Mayroong manghuhusga mula sa labas. Ngunit kung hindi ko kakanselahin, mawawalan ako ng bahay, mawawalan ako ng pera, at mawawalan ako ng paggalang sa aking sarili. Kung ihahambing sa mga iyon, ano ang halaga ng ilang tsismis? Nagtanong ako sa aking sarili ng isang napakasimpleng tanong. Kung buhay pa si Inay, ano ang gusto niyang gawin ko? Mas mabilis ang sagot kaysa sa inaasahan ko. Gusto ni Inay na mamuhay ako, mamuhay ng disente para sa aking sarili. Unti-unting lumiliwanag ang umaga. Ang maputlang liwanag ay dumadaloy sa siwang ng kurtina na bumabalot sa silid ng isang maputlang kulay abo. Tumayo ako at pumasok sa banyo at ang malamig na tubig na dumaloy sa aking mukha ay nakatulong sa akin na maging ganap na gising. Sa pagtingin ko sa salamin, napansin ko na iba na ang aking mga mata. Wala nang inosente, wala nang mapangarapin, kalmado at determinado na lang. Okay, sabi ko sa aking sarili. Gawin na natin. Nagsuot ako ng disenteng damit opisina, puting blouse, itim na slacks, at maayos na nakatali ang aking buhok. Hindi damit pangkasal, hindi kasuotan ng isang binibini, kundi kasuotan ng isang taong nag-aasikaso ng pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Gumawa ako ng isang tasa ng itim na kape, at kumalat ang mapait na lasa sa aking dila ngunit ito ay nakaka-relax. Sa aking isip, sunod-sunod na lumitaw ang mga hakbang. Unang hakbang, ipahayag ang pagkansela ng kasal. Ikalawang hakbang, putulin ang komunikasyon upang maiwasan ang emosyonal na manipulasyon. Ikatlong hakbang, humingi ng tulong sa abogado upang protektahan ang mga ari-arian at reputasyon. Malinaw, maayos, hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Nanginig ang telepono, isang mensahe mula kay Gelay. Ate May, huwag kalimutan matulog ng maaga. Kailangan mong maging pinakamaganda sa kasal bukas. Tiningnan ko ang text at ngumiti. Tunay na ngiti! Wala nang kapaitan. Huwag kang mag-alala, bulong ko sa aking isip. Bukas ay magiging napakalinaw. Hindi ako sumagot, inilagay ko ang telepono, at binuksan ang messaging app upang hanapin ang pangalan ni Kuya Marco. Ang kanyang profile picture ay ang larawan naming dalawa na nakangiti ng napakalakas sa biyahe namin sa Palawan noong nakaraang taon. Tiningnan ko ang larawan ng ilang segundo at pagkatapos ay nag-type ng bawat salita. Kuya Marco, kanselado ang kasal, hindi na tayo magpapakasal. Walang dagdag na paliwanag, walang reklamo, walang exclamation point. Pindot ko ang send at ipinakita ng mensahe ang sent status. Bumilis ang tibok ng aking puso ng isang beses at pagkatapos ay bumagal. Isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa ang bumalot sa akin, na parang ibinaba ko ang isang mabigat na bato mula sa aking balikat. Agad na patuloy na nagring ang telepono, isang tawag mula kay Kuya Marco, pagkatapos ay kay Aling Nena.
at pagkatapos ay kay Gelay. Tiningnan ko ang screen at kalmadong pinatay ang telepono. Hindi dahil sa takot ako, kundi dahil alam kong walang saysay ang anumang sasabihin ko sa oras na ito. Hindi kailangan ng mga taong iyon ang katotohanan, kailangan lang nila ang kanilang mga benepisyo. Umupo ako sa upuan, tinitingnan ang sikat ng araw na nagsimulang pumasok sa kwarto. Nagsisimula ang isang bagong araw. Hindi ang araw ng kasal kundi ang araw na pinili kong muli ang aking buhay. Kung ikaw, mahal na tagapakinig, ay nakikinig sa aking kwento hanggang dito. Marahil, marami ang makakaramdam ng pagkabighani, galit, at pagkaawa. Ngunit mangyaring maniwala, sa likod ng mga gabing walang tulog na tulad nito, mayroon laging isang mas maliwanag na landas na naghihintay. Huminga ako ng malalim at muling binuksan ang telepono upang hanapin ang numero ni Tita Vicky. Tita, sabi ko nang masagot niya ang telepono. Ang aking boses ay paos ngunit determinado. Kailangan ko ng agarang tulong mo. Natahimik sandali ang kabilang linya, pagkatapos ay naging seryoso ang boses. Sabihin mo, May, ano ang nangyari? Tumingin ako sa bintana, kung saan ang sikat ng araw ay bumalot na sa mga lumang bubong. Hindi na ako magpapakasal, sabi ko, at kailangan kong protektahan ang iniwan sa akin ni inay. Dumating si Tita Vicky sa inuupahan kong kwarto ng lubusan ng umaga. Nakasuot siya ng gray suit, maayos na nakabo ng kanyang buhok, seryoso ang kanyang mukha ngunit napakainit ng kanyang mga mata. Pagkapasok pa lang sa bahay, tiningnan niya ang paligid. Ang kanyang mga mata ay huminto sa damit pangkasal na nakasabit sa rack at pagkatapos ay tumingin sa akin. Ayos ka lang ba? Tumango ako at bahagyang ngumiti. Ang ngiti ay hindi na nanginginig, tulad noong nakaraang gabi, kundi nakakagulat na kalmado. Ayos lang ako. Hindi pa ako naging ganito kalinaw ang isip. Hindi na nagtanong pa si Tita Vicky. Ibinaba niya ang kanyang bag, umupo sa harap ko, at kinuha ang isang maliit na notebook at ballpen. Ikwento mo mula sa simula. Bawat detalye, walang kalimutan. Nagkwento ako. Mula nang bumalik ako para kunin ang barong. Bawat salita na narinig ko sa likod ng pintuan. Pati na ang 3 minuto ng recording na nasa aking telepono. Nang ipatugtog ko ang recording para kay Tita Vicky, parang nagyelo ang maliit na kwarto. Nakinig ng maingat si Tita Vicky, hindi ako pinutol. Nang matapos ang recording, huminga siya ng malalim. Buti na lang, dahan-dahan niyang sabi, "Narinig mo. At mas mabuti pa, na i-record mo." Ngumiti ako, at biglang bumulwak sa aking puso ang isang pakiramdam na mapait at nakakatawa. Hindi ko rin naisip na darating ang araw na gagawin ko iyon. Ganoon talaga ang buhay. Sumagot si Tita Vicky. May mga aral na napakamahal, ngunit kung hindi mo matutunan, mas mahal ang babayaran. Binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang isang stack ng puting papel. Ngayon, pakinggan mo. Una, huwag kang maging mahina. Susubukan ng pamilya na iyon na tawagan ka kahit saan. Iiyak, magsisisi, at maging mananakot. Isa lang ang kanilang layunin, ang pabago-bago ang isip mo. Tumango ako. Ikalawa, sa lahat ng ari-arian na nakapangalan sa iyo, wag na wag kang magbibigay ng anumang orihinal na dokumento sa kanila sa anumang dahilan. Naiintindihan mo. Ikatlo, tiningnan ako ni Tita Vicky ng diretso sa mata. Kapag kailangan mong makipag-usap lang sa harap ng abogado. Ang mga salita niya ay hindi pampalubag loob kundi parang isang lifesaver na inihagis sa tamang oras. Tumunog ang aking telepono na parang nagpapatunay sa kanyang mga salita. Sa screen ay ang numero ni Kuya Marco. Tiningnan ko ito ng 1 segundo at pagkatapos ay sinagot, "May, nasaan ka?" Ang boses ni Kuya Marco ay hindi na malambing, kundi nagmamadali at naiinis. Alam mo ba ang ginagawa mo? Binuksan ko ang speaker at inilagay ang telepono sa mesa. Nasa bahay ako. Anong bahay? Paano ka naglakas loob na kansilahin ang kasal nang hindi man lang nagsasabi ng maayos sa akin? Tiningnan ko si Tita Vicky. Bahagya siyang tumango. Kuya Marco, dahan-dahan kong sabi. Napakalinaw ng text ko. Kansilado ang kasal. Hindi na tayo magpapakasal. Bakit? Sigaw ni Kuya Marco. Sabihin mo sa akin, hindi ka pwedeng maging ganito kairasyonal. Irasyonal? Ngumiti ako. Gusto mo bang malaman ang dahilan? Oo, gusto kong marinig. Hindi ako agad sumagot. Kinuha ko ang telepono at pinatugtog ang recording. Ang boses ni Aling Nena, ang boses ni Gelay, bawat pangungusap at bawat salita ay umalingaw-ngaw ng napakalinaw sa kwarto.
Natahimik ang kabilang linya, tanging ang mabibilis na hininga ni Kuya Marco ang naririnig. Nang matapos ang recording, nagsalita ako. Gusto mo pa bang makarinig ng dahilan? Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay nagsalita si Kuya Marco. Ang kanyang boses ay hindi na sigurado. May, hayaan mo akong magpaliwanag. Ganoon lang ang sinabi ni nanay. Hindi ko iyon ibig sabihin. Talaga? Tanong ko. Paano naman ang kondo? Ang pera na iniwan ni inay? Ang paglalasing sa akin sa kasal? May, pakinggan mo muna ako. Nagsimulang mawalan ng pasensiya si Kuya Marco. Huwag mong palakihin ang issue. Tapos na ang lahat ng paghahanda sa kasal. May, mga bisita, restaurant, mga kamag-anak, kung kakanselahin mo, ikaw ang magpapahiya sa dalawang pamilya. Mapait akong ngumiti. Kung gayon, naisip mo ba na mawawalan ako ng buong buhay ko? Natahimik si Kuya Marco. Sa oras na ito, isang kakaibang boses ang sumingit. Aling Nena, May, huwag kang maniwala sa mga narinig mo sa recording at magkamali. Ganoon ang sinabi ko dahil nag-aalala ako para sa kinabukasan mo kay Marco. Tumingin ako sa bintana. Ang sikat ng araw ay nakakasilaw. Aling Nena, dahan-dahan kong sabi, hindi mo na kailangan pang umarte. Sapat na ang narinig ko. Ano ang ibig mong sabihin? Itinuturing kitang parang sarili kong anak. Kung itinuturing mo akong parang sarili mong anak, putol ko, hindi mo sana pinag-uusapan ang pagbebenta ng bahay ko sa likuran ko. Natigilan sandali si Aling Nena at pagkatapos ay lumakas ang kanyang boses. Batang ito, anong klase ka ba magsalita? Huminga ako ng malalim. Nagsasalita ako ng katotohanan. Sa oras na ito, nagsalita si Tita Vicky. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit napakalinaw. Kumusta po, Aling Nena? Ako po si Vicky, abogado at legal na kinatawan ni May simula ngayong araw. Agad na natahimik ang kabilang linya. Nagpatuloy si Tita Vicky. Anumang pag-uusap sa hinaharap, kung mayroon man, mangyaring makipag-ugnayan ng direkta sa akin. Anumang banta, paninira o pag-aagaw ng ari-arian ay itatala at ipoproseso ayon sa batas. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsalita si Kuya Marco. Ang kanyang boses ay malinaw na humina. May, gusto mo ba talagang gawin itong ganito kalala? Tiningnan ko ng diretso ang telepono. Hindi ako ang gumagawa nitong malala. Tumitigil lang ako sa tamang oras. Ibinaba ko ang telepono at bumalik ang katahimikan sa kwarto. Ngunit hindi na ito ang mabigat na katahimikan tulad noong nakaraang gabi. Ito ay ang katahimikan ng ginhawa, tulad ng pagkatapos ng isang malakas na ulan. Tiningnan ako ni Tita Vicky. Ang kanyang mga mata ay may kaunting pagmamalaki. Napakahusay mo. Umupo ako sa upuan, huminga ng malalim. Tita, hindi ako nalulungkot tulad ng iniisip ko dahil nagising ako sa oras. Tiningnan ko ang damit pangkasal. Sa unang pagkakataon ay hindi ako nagsisi. Tita, tulungan mo pa ako sa isang bagay. Sinabi ko, ang pera na hiniram sa akin ng pamilya ni Kuya Marco sa loob ng ilang taon, gusto kong mabawi. Tumango si Tita Vicky. Ihanda mo lang ang lahat ng mga dokumento at resibo para kay tita. Tumayo ako at naglakad patungo sa mesa. Binuksan ang drawer. Ang mga bank statements ng bawat transaksyon ay lumitaw sa aking harap. Bawat numero ay parang isang paalala. Buti na lang at tinago ko ang lahat. Bulong ko. Ngumiti si Tita Vicky. Hindi iyon swerte. Ginawa mo iyon. Sa labas, lubusan ng umaga sa Maynila. Ang mga tao ay nagpupunta pa rin sa mga kasal. Nagpupuri pa rin. Naniniwala pa rin sa magagandang larawan. At ako, sa maliit na kwarto na ito, ay unti-unting tinatanggal ang isang bitag na nakakalat sa loob ng 5 taon. At alam kong hindi pa tapos ang mga hamon, ngunit at least, nasa tamang panig ako. Pagkatapos ng tawag sa telepono noong umagang iyon, ang 30 square meter na inuupahan kong kwarto ay biglang naging isang war room. Hinila ni Tita Vicky ang upuan malapit sa mesa, binuksan ang laptop, at maayos na inayos ang mga papeles sa mga stack. Nagtimpla ako ng mas maraming kape, inilagay sa harap niya, at pagkatapos ay umupo sa harap, walang nag-usap ng walang kabuluhan. Nagtrabaho kami na parang 2 taong nagre-resolba ng isang mahirap na problema sa matematika at ang solusyon ay ang aking kapayapaan sa hinaharap. Ibigay mo sa akin ang lahat ng bank statements. Sabi ni Tita Vicky. Ang kanyang boses ay tiyak, kung mas malinaw, mas mabuti. Tumango ako. Binuksan ang folder ng mga dokumento na inihanda ko ng nakaraang gabi. 17 transaksyon. Bawat isa ay may ibang dahilan. Minsan,
may emergency sa bahay. Minsan, kailangan ni Gelay ng pambayad ng tuition. Minsan, pag-aayos ng bahay, pansamantalang pamumuhunan, pagpapalabas ng pera. Ang halaga ay mulang 3,000 hanggang 16,000 amas, na ang kabuuang halaga ay 260,000. Napakabagal bumasa si Tita Vicky. Bumasa siya na parang nagbabasa ng isang indictment. Sa unang pagkakataon, sabi niya, inilipat sa account ng nanay ni Kuya Marco na may sulat na pansamantalang hiniram. Sa ikalawang pagkakataon, parehong account. Sa ikatlong pagkakataon, inilipat sa kapatid na babae ni Kuya Marco. Mapait akong ngumiti. Noon, naisip ko na simple lang, pamilya tayo, at kung nahihirapan sila, tutulungan ko. Tumingala si Tita Vicky at tiningnan ako. Hindi ka nagkamali sa pagtulong. Nagkamali ka lang sa pagtulong sa maraming taong hindi karapat-dapat. Ang sinabi ni Tita Vicky ay nagpatawa sa akin, isang napakababang tawa, wala nang kapaitan. Marahil dahil sa wakas, ay mayroong nagsalita para sa akin ng patas. Patuloy na nagring ang aking telepono. Sunod-sunod ang mga mensahe. Hoy May, pakinggan mo ang paliwanag ko. Gelay ate, dahan-dahan ka lang. Bakit mo pinapalaki ang issue? May tumawag mula sa hindi kilalang numero. Tiningnan ko ngunit hindi sinagot. Sumulyap si Tita Vicky sa screen at iwinagayway ang kanyang kamay. Huwag kang sumagot. Sinusubukan nilang subukan ang iyong reaksyon. Pinatay ko ang ringtone at inilagay ang telepono ng nakaharap sa mesa. Sa sandaling iyon, bigla kong naramdaman na nakakatawa. Ngayon, dapat ay nagpapaganda ako. Nakasuot ng damit pangkasal, nakangiti sa mga bisita. Ngunit ngayon ay binibilang ko ang bawat pisong inutang upang makuha ang hustisya. Ang buhay ay tunay na walang script para sa atin. Sa tanghali, tinapos ni Tita Vicky ang pormal na abiso na humihingi ng pagbabayad ng utang. Malinaw at maayos ang mga salita, walang sobrang emosyon. Binasa ko ito ng isang beses. Pakiramdam ko ay nagbabasa ako ng kwento ng ibang tao. Pirman ka na, sabi niya. Kinuha ko ang ballpen at pinirmahan ang aking pangalan nang may pagpapasiya. Ang nanginginig na pirma ng dati ay nawala. Tapos na, sabi ni Tita Vicky at isinara ang folder. Mamayang hapon, ipapadala ko ang dokumento na ito. Kung matalino sila, makikipagnegosasyon sila. Kung hindi, mayroon tayong sapat na legal na batayan. Huminga ako ng malalim, tita. Gumaan ang pakiramdam ko dahil hindi ko na niloloko ang sarili ko. Nang umalis si Tita Vicky ng hapon, nagkaroon ako ng oras para umupo mag-isa. Sumisikat ang araw sa kwarto na nagliliwanag sa puting damit pangkasal na nakasabit pa rin sa sulok. Tiningnan ko ito at lumapit, dahan-dahang hinaplos ang tela. Patawad, mahina kong sabi. Hindi pala para sa akin. Kinuha ko ang damit, maingat na inilagay sa kahon. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin dito. Ngunit sigurado ako sa isang bagay, hindi ko ito isusuot upang pumasok sa isang huwad na buhay. Nanginig muli ang telepono. Sa pagkakataong ito, ay tumawag si Kuya Marco mula sa kanyang numero sa opisina. Tiningnan ko sandali, at pagkatapos ay sinagot. May, ang kanyang boses ay paos. Gusto mo ba talagang itulak ang mga bagay-bagay sa puntong ito? Sumandal ako sa upuan. Ang aking boses ay kalmado. Hindi. Gusto ko lang kunin ang akin. Babayaran ko ang pera. Ngunit huwag mo nang isali pa ang abogado. Pwede ba tayong mag-usap ng mag-isa? Ngumiti ako. Kuya Marco, sa loob ng 5 taon, sapat na ang pakikipag-usap ko sa iyo. May, pag-isipan mo muli, 5 taon tayong nagmamahalan. Hindi ito pwedeng mawala dahil lang sa ilang salita. Hindi lang ilang salita, sagot ko. Ito ang paraan ng pag-iisip ninyo tungkol sa akin. Natahimik ang kabilang linya. Kakausapin ko ang nanay ko. Mahina niyang sabi. Kausapin mo kung sino man ang gusto mo, sagot ko. Ngunit simula ngayon, lahat ng bagay na may kinalaman sa aking pera at reputasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng abogado. Ibinaba ko ang telepono. Sa pagkakataong ito ay hindi nanginginig, hindi nagsisisi, hindi nag-aalangan. Sa gabi, nagluto ako ng isang simpleng noodle soup. Kumakain habang nagpaparinig ng malumanay na musika. Sa aking isip, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, wala nang ingay. Bigla kong naisip, kung hindi ito nangyari, marahil ay natapos ko ang aking buhay bilang isang pasensyosong asawa, isang imbakan para sa buong pamilya ng aking asawa.
Sa pag-iisip doon, nanginginig ako at pagkatapos ay ngumiti. Nakatakas na ako. Bulong ko sa aking sarili. Kung kayo, mahal na tagapakinig, ay nakikinig hanggang dito, kung naaawa kayo sa akin, kung nasiyahan kayo na hindi na ako tahimik na nagtitiis, mangyaring pindutin ang like at subscribe upang patuloy na samahan ako. Ang bawat pagmamahal mula sa inyo ay isang paalala na ang mga kababaihan na tumatayo para sa kanilang sarili ay hindi nag-iisa. Nang bumaba ang gabi, binuksan ko ang bintana upang pumasok ang sariwang hangin. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, natulog ako ng malalim, hindi nangangarap ng kasal, hindi nangangarap ng bukas na pintuan. Sigurado ako na magkakaroon pa rin ng mga hamon bukas, ngunit handa na ako. Kinabukasan, nagising ako sa pagring ng alarm ng 6:30 a.m. Tamang-tama sa oras na bumangon ako araw-araw para magtrabaho, isang saglit na pagkalito ang dumaan sa aking isip. Dahil sa isang kisap mata, naisip ko pa rin na isusuot ko ang damit pangkasal ngayong araw. Nakaupo sa harap ng salamin, naririnig ang tunog ng hairdryer at ang pamilyar na amoy ng makeup. Ngunit pagkatapos ng isang segundo, naalala ko ang lahat at ang unang pakiramdam na lumitaw ay hindi pagsisisi kundi ginhawa. Nag-inat ako at binuksan ang bintana. Bihira ang maliwanag na umaga sa Maynila. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa mga bubong sa tapat na mainit at kalmado, isang normal na araw. At ang mismong pagiging normal na iyon ang nagpatuloy sa akin. Naghanda ako para magtrabaho tulad ng dati. Puti blouse, itim na slacks, flat shoes. Walang nakakaalam na ngayong araw ay dapat na ang aking kasal, at wala rin akong pangangailangan na malaman ng sinuman. Gusto kong panatilihin ang aking pribadong buhay. Paglabas ko ng inuupahan kong kwarto, nanginig ang telepono. Sa pagkakataong ito ay hindi si Kuya Marco, kundi isang hindi kilalang numero. Tiningnan ko ito ng ilang segundo at pagkatapos ay sinagot pa rin. Hello, pwede ko bang kausapin si Mai? Ang boses ng isang lalaking may edad ay bahagyang matigas. Oo, ako ito. Tito ako ni Marco. Ano ba talaga ang nangyayari sa inyong dalawa? Nagkakagulo ang buong pamilya dahil sa ginagawa mo. Huminto ako sa tuktok ng hagdan. Sumandal sa railing. Anong bersyon ang gusto mong marinig, Tito? Ang bersyon ng katotohanan. Anak, ang kasal ay isang malaking bagay. Kung may problema, dapat ay pinag-usapan ninyo ng pribado. Bakit mo ginagawang malaking issue? Ngumiti ako. Tito, tama ka. Ang malalaking bagay ay kailangang maging malinaw. Ang katotohanan ay hindi na ako magpapakasal at mayroon akong wastong dahilan. Anong dahilan na napakalaki? Hindi ako sumagot ng mahaba. Kung gusto mong malaman, inaanyayahan kitang makipag-usap sa aking abogado. Lahat ng ebidensya ay naroon. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo at pagkatapos ay humina ang boses. May, sa kabila ng lahat, matagal kayong nagmamahalan ni Marco. Sana ay pag-isipan mo itong muli. Napakabuti ko nang napag-isipan, sabi ko. Hindi ko babaguhin ang desisyon ko. Ibinaba ko ang telepono. Paglabas ko ng gate, sariwa ang hangin. Wala nang anumang pagdududa sa aking puso. Alam kong magkakaroon pa ng mga tawag na tulad nito. Ngunit tulad ng maliliit na alon, hindi na sila sapat upang pabaguhin ang isip ko. Sa trabaho, normal ang lahat. Binati ako ng mga kasamahan ko. Nagtanong tungkol sa trabaho at nag-usap tungkol sa proyekto. Walang nagbanggit ng kasal. Marahil dahil tahimik ako sa kalikasan, at marahil dahil abala rin ang lahat sa kanilang sariling buhay. At bigla kong napagtanto na hindi umiikot ang mundo sa isang kinanselang kasal. Ito ay naging sentro lamang ng aking isip. Sa tanghali, kumakain ako ng lunchbox nang muling nanginig ang telepono. Sa pagkakataong ito, ay si Aling Nena, ang nanay ni Kuya Marco. Tiningnan ko ang pangalan na lumabas sa screen, huminga ng malalim, at pagkatapos ay sinagot. May, ang boses niya ay kakaibang malambot kaysa dati. Nasaan ka? Nasa trabaho po ako. Pwede ba tayong mag-usap? Susunduin kita. Mag-usap tayo ng pribado. Ngumiti ako. Aling Nena, sa tingin ko wala na tayong kailangang pag-usapan ng pribado. Galit ka ba sa akin? Ang kanyang boses ay nanginginig. Matanda na ako. Ano pa ang sasabihin ko? Hindi. Patawarin mo ako. Tiningnan ko ang bintana ng opisina, kung saan sumisikat ang araw sa aking desk. Aling Nena, hindi ako galit. Hindi lang ako naniniwala pa.
Ano ang ibig mong sabihin? Mula ngayon, mangyaring makipag-ugnayan sa aking abogado. Hindi ko na gustong makarinig ng anumang paliwanag. Sa kabilang dulo, biglang nagbago ang kanyang boses. Hindi na malambot. May, wag mong masyadong pagkaabalahan ng iba. May dignidad din ang pamilya namin. Mapait akong ngumiti. Ang dignidad ay hindi nasa salita. Ang dignidad ay nasa ginawa mo. Ibinaba ko ang telepono at hinarangan ang numero. Bahagyang nanginginig ang aking kamay. Ngunit gumaan ang pakiramdam ko sa aking puso, na para bang ikinulong ko ang isang pinto na dapat ay matagal ko nang ikinulong. Sa hapon, nag-text si Tita Vicky, natanggap na ng kabilang panig ang dokumento at humihingi sila ng negosasyon. Binasa ko ang mensahe. Mahigpit na nakatikom ang aking mga labi. Tita, tulungan mo akong asikasuhin. Hindi ako direktang makikipagkita. Mabilis na sumagot si Tita Vicky. Huwag kang mag-alala. Magtuon ka lang sa iyong buhay. Itinabi ko ang telepono at bumalik sa trabaho. Wala nang larawan ng pamilya ni Kuya Marco sa aking isip. Sa halip may mga plano para sa susunod na proyekto, mga deadline, mga pangkaraniwang bagay, at ang mismong pagiging pangkaraniwan na iyon ang nagparamdam sa akin na bumalik ako sa tamang landas. Sa gabi, dumaan ako sa maliit na supermarket sa ilalim ng aking gusali upang bumili ng kaunting pagkain. Habang nakatayo sa linya para magbayad, bigla kong napagtanto na mahina akong sumisipol. Isang ugali na matagal ko nang hindi nagagawa. Pagdating sa inuupahan kong kwarto, nagluto ako ng isang simpleng hapunan, kumakain habang nanonood ng balita. Patuloy ang buhay, hindi ito huminto dahil sa isang kasal na hindi natuloy. Bago matulog, binuksan ko ang aparador at kinuha ang isa pang jacket na tinahi ni Inay para sa akin, na maingat pa ring nakatago. Isinuot ko ito, nakatayo sa harap ng salamin, malambing na cream color, simpleng kwelyo, bahagyang baluktot ang tahi ngunit mainit. Inay, mahina akong sabi. Ayos na ako. Sa salamin, ang babaeng nakatingin sa akin ay wala ng pagod o takot. Kalmado na lang ng isang taong dumaan sa isang pagsubok at alam kung ano ang gusto niya. Pinatay ko ang ilaw, humiga sa kama, at inilagay ang telepono sa silent mode. Wala nang tawag na makakabawi sa akin sa mga lumang araw. Nakasarado ang pintuan, at ang susi ay nasa aking kamay. 3 araw pagkatapos kanselahin ang kasal, ang aking hula ay sa wakas ay natupad. Hindi sa pamamagitan ng direktang paghaharap, kundi sa pamamagitan ng mga bulong na dumadaloy sa telepono, sa pamamagitan ng mga tingin, sa pamamagitan ng mga tanong na tila walang kibo, ngunit kasing talas ng karayom. Noong umagang iyon, kakaupo ko lang sa aking desk nang lumapit ang aking kasamahan sa kabilang desk. Ang kanyang boses ay kalahating usisa at kalahating nag-aatubili. May, narinig ko na may nangyari sa iyo nitong nakaraang weekend. Tumingala ako at ngumiti ng kalmado. Kinansela ko ang kasal. Lumaki ang kanyang mga mata. Talaga? Bakit biglaan? Kung hindi bagay, huwag na lang. Sagot ko. Natahimik siya ng ilang segundo at pagkatapos ay tumango. Oo, tama iyan. Ang kasal ay panghabambuhay. Bumalik siya sa kanyang upuan, ngunit alam kong hindi matatapos doon ang kwento. Pagsapit ng tanghali. Nanginig ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang lumang kakilala na nakasama ko sa kasal ni Kuya Marco ng ilang beses. May, narinig ko na sinabi mong mahirap si Marco kaya kinansela mo ang kasal. Pagkabasa ko, napatawa ako ng malakas. Hindi tawa ng tuwa kundi tawa ng pamilyar sa ganitong uri ng pagbabato ng sisihin na napakasarap pakinggan. Nag-type ako ng isang pangungusap, hindi, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Walang paliwanag, walang pagtatalo. Sa hapon, tumawag si Tita Vicky. Sinimulan na nilang siraan ka, diretso niyang sabi. Sabi nila, minamaliit mo si Marco dahil sa kanyang mababang kita at masyado kang demanding. Nakatayo ako sa bintana, tinitingnan ng mga taong umuuwi sa ibaba. Tita, alam ko. Gusto mo bang magsalita si Tita para sa iyo? Umiling ako. Bagamat alam kong hindi niya nakikita, hindi pa kailangan. Hindi ako gustong makipag-away. Napag-isipan mo na ba ng mabuti? Napag-isipan ko na. Ang mga naniniwala sa akin ay hindi nangangailangan ng paliwanag. Ang mga hindi naniniwala sa akin ay walang saysay ang sasabihin ko. Huminga ng malalim si Tita Vicky. Katulad mo talaga ang nanay mo. Ngumiti ako.
Ganoon din ang sinabi ni Inay minsan nang hindi siya naniwala ng ibang tao. Sa mga sumunod na araw, mabilis na kumalat ang tsismis kaysa sa inaasahan ko. May nag-text ng diretsyo, may nagtanong ng paikot-ikot, may tahimik lang na tumingin sa akin ng may ibang tingin. Pinili ko ang isang paraan upang harapin ito, mamuhay ng normal. Pumunta ako sa trabaho sa oras, seryoso sa trabaho, nakikipagpulong, naguulat, nagpaplano na parang walang kasal na kinansela. Sa gabi, nagluluto ako, nagbabasa ng libro, nag-eehersisyo ng bahagya, hindi bumalik ang buhay dahil sa chismis. Minsan, kapag nag-iisa lang ako, tinatanong ko rin ang aking sarili kung kailangan kong ipaliwanag ang aking sarili. Pagkatapos ay naalala ko ang sakim na tingin ni Aling Nena sa likod ng pintuan, ang pagtawa ni Gelay nang pag-usapan niya ang kondo, ang 3 minuto ng malamig na recording, at alam kong ang aking katahimikan sa oras na ito ay hindi kahinaan kundi dignidad. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula kay Kuya Marco. Hindi kilalang numero ngunit nakilala ko agad ang boses ng sagutin ko. May, sabi niya. Ang kanyang boses ay pagod. Gusto ko lang magtanong ng isang bagay. Sabihin mo, hindi mo ba talaga ako minahal kahit kailan? Sumandal ako sa upuan, tinitingnan ang dilaw na ilaw na sumisikat sa dingding. Minahal ko, sabi ko. Napakalaki. Kung gayon, paano mo nagawa iyon? Hindi ko ginawa, putol ko. Ngunit hindi ako maaaring umibig ng bulag. Natahimik ang kabilang linya. Mai, mahina niyang sabi. Ngayon ko lang napagtanto na nagkamali ako. Huminga ako ng malalim. Kung nagkamali si Kuya Marco o hindi, hindi na mahalaga. Hindi mo ba ako bibigyan ng isa pang pagkakataon? Umiling ako. Mayroong mga pintuan na kapag isinara, ang pagbukas muli ay magdudulot lamang ng mas maraming sakit. Hindi na siya nagsalita. Natapos ang tawag sa katahimikan. Nang gabing iyon, hindi ako nalulungkot, hindi rin nagagalak. Naramdaman ko lang ang kaunting kawalan sa aking puso at mabilis itong napuno ng kapayapaan. Ilang araw pagkatapos, nag-ulat si Tita Vicky, pumayag silang ibalik ang pera. Nahati sa 3 yugto, sabi niya. Bawat yugto ay 100,000, ang unang yugto ay ililipat sa susunod na linggo. Tumango ako kahit sa telepono. Salamat tita. Gusto mo ba silang makipagkita upang pirmahan ang kasunduan? Hindi, agad kong sagot. Ikaw ang kumatawan sa akin. Sige, ibinaba ko ang telepono. Matagal akong nakatayo sa bintana. Sa labas, umilaw ang lungsod. Ang lahat ay gumagana sa kabila ng mga personal na breakdown. Bigla kong napagtanto na mula nang kanselahin ang kasal, hindi pa ako umiiyak dahil sa pagkawala ni Kuya Marco. Umiyak lang ako para sa isang bersyon ng aking sarili na minsang naniwala ng mali. At nang umalis ang bersyon na iyon, natuyo rin ang luha. Kung may magtatanong sa akin kung masakit ba ang masiraan ng loob, sasagutin ko na oo. Ngunit ang sakit na iyon ay hindi sapat upang ibalik ako sa isang lugar na hindi ko pag-aari. Binuksan ko ang aparador. Kinuha ang kahon na naglalaman ng damit pangkasal. Hindi binuksan, hindi nagmadali. Lahat ay nangangailangan ng oras, kabilang ang pagpapaalam. Umupo ako sa kama, binuksan ang notebook, at nagsulat ng isang linya lamang. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi sapat na lakas, upang hindi kailangan pang magpatunay. Isinara ko ang notebook, at pinatay ang ilaw. Sa labas, tumatakbo pa rin ang mga sasakyan, maingay pa rin ang buhay. At sa maliit na kwarto, natututo akong tumayo ng matatag sa gitna ng tsismis sa sarili kong mga paa. Mabilis na lumipas ang linggo na iyon, na parang sadyang pinabagal ng lungsod ang takbo nito para mabigyan ako ng oras na huminga. Sa umaga, pumupunta ako sa trabaho. Sa gabi, umuuwi ako. Sa gitna ng pamilyar na mga kalsada, napagtanto ko ang isang kakaibang bagay. Hindi na nakaupo ang pag-aalala sa aking dibdib. Sa halip ay isang tahimik na kawalan na hindi nakakatakot kundi parang isang kwarto, nakalilinis lang pagkatapos ng maraming taon ng puno ng lumang gamit. Sa Biyernes ng hapon, habang tinatapos ko ang aking weekend report, nanginig ang telepono. Isang mensahe mula sa bangko ang lumabas, napakaikli, napakawalang emosyon, ngunit nagpatindig ito sa akin ng ilang segundo. Kagagaling mo lang ng 100,000. Tiningnan ko ang mga salitang iyon. Hindi tumatalon, hindi humihinga ng malalim, at hindi rin nararamdaman ang tuwa tulad ng inaasahan ko. Naramdaman ko lang ang isang napakalalim
at tiyak na pakiramdam na parang inilalagay ko muli ang isang brick sa tamang lugar na pinagkalooban nito. Tinawagan agad ako ni Tita Vicky pagkatapos na ipadala na ang unang yugto. Sabi niya, hindi sila naglakas loob na mag-antala. Opo, sagot ko. Salamat po tita. Ano ang nararamdaman mo? Naisip ko sandali. Normal lang ang pakiramdam ko. Bahagyang ngumiti si tita. Mabuti iyan. Normal ang ibig sabihin ay hindi ka na kinokontrol ng pera o ng kanila. Ibinaba ko ang telepono, sumandal sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. Huling bahagi ng taglagas, mababa ang mga ulap, mahina ang sikat ng araw. Isang kasamahan ang dumaan sa aking mesa, nakangiting nagtanong, "Ngayon, mukha kang gumaan ng loob?" "Opo," sagot ko. "Kalilipas ko lang ng isang lumang bagay." "Anong napakahalagang bagay?" "Ang pag-aaral na bumitaw." Ngumiti ako. Hindi na nagtanong pa ang kasamahan, tumango lang na parang naintindihan at pagkatapos ay umalis. May mga bagay na hindi nakakatulong sa iba na mas maintindihan, kaya sapat na itago sa sarili. Sa gabi, umuwi ako sa inuupahan kong kwarto ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ako ng maliit na kwarto ng pamilyar na amoy ng kahoy, tela at ng sarili kong buhay. Binuksan ko ang ilaw, umupo sa mesa, at binuksan ang banking app, tinitingnan ang balance, hindi para mag-check, kundi para kumpirmahin sa aking sarili na ang lahat ay bumabalik sa tamang lugar. Naalala ko ang mga nakaraang paglilipat ng pera. Minsan kumakain ako, minsan nasa pulong, minsan hating gabi nakatanggap ng mensahe na may emergency sa bahay. Pagkatapos ng bawat paglilipat, sinasabi ko sa aking sarili, okay lang, mabuti na nakakatulong. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso ay mayroon pa ring bahagyang pagkabahala na sinadya kong balewalain. Ngayon, hindi na kailangan pang balewalain. Binuksan ko ang aparador, kinuha ang kahon na naglalaman ng damit pangkasal, inilagay sa kama, at umupo sa harap. Matagal na panahon. Tiningnan ko lang ang kahon. Hindi binuksan. Alam mo ba? Mahina kong sabi na parang kausap ang isang matandang kaibigan. May mga bagay na maganda ngunit hindi nilayon na panatilihin. Sa huli, binuksan ko ang kahon at ang puting damit pangkasal ay maayos na nakalagay sa loob, walang tupi, walang bakas ng araw na inaasahan. Dinampian ko ang tule. Malamig at magaan ang pakiramdam. Wala nang sakit, wala nang pagsisisi. Mayroon lang kaunting malayo na alaala. Isinara ko ang kahon. Hindi pa nakapagpasya kung ano ang gagawin dito. Ngunit alam kong kapag dumating ang tamang oras, hindi ako mag-aatubili. Nanginig ang telepono, isang mensahe mula kay Gelay, ang kapatid ni Kuya Marco. Ate May, nabayaran na ang unang yugto. Sana ay kalimutan mo na ang nakaraan. Pagkatapos kong basahin, hindi ako agad sumagot. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-type ako ng isang pangungusap. Ang pagbabayad ay isang obligasyon, hindi isang pabor. Pagkatapos ay hinarangan ko ang numero. Walang dagdag na salita. Walang pagbubukas ng pintuan para sa mga hindi kinakailangang pag-uusap. Sa weekend, inayos ko ang aking kwarto. Hindi para linisin kundi para magbawas ng mga bagay na nauugnay sa mga lumang alaala, mga bagay na binili na may ideya na gagamitin sa bahay ng asawa sa hinaharap. Bawat bagay na inilalagay sa isang tabi, naramdaman ko ang mas kaunting pasanin. Sa tanghali, habang naglilinis ako ng bookshelf, nakahanap ako ng isang lumang larawan. Isang larawan namin ni Kuya Marco sa aming unang beach trip. Pareho kaming nakangiti ng napakalakas. Ang aming buhok ay lumilipad sa hangin. Sa pagtingin sa larawan, hindi ako nagalit. Hindi malungkot. Naramdaman ko lang ang awa para sa dalawang tao sa larawan dahil naisip nila noon na mas simple ang lahat kaysa sa realidad. Inilagay ko ang larawan sa isang envelope at itinago ng malalim sa drawer. Hindi pinunit, hindi hinayaan. Hindi na kailangang sirain ang mga alaala. Kailangan lang na iwanan ng mag-isa. Sa gabi, lumabas ako sa maliit na balkonahe at umupo upang uminom ng tsaa. Sa ibaba, ang tunog ng mga batang naglalaro, ang tunog ng mga nagtitinda sa kalye, ang tunog ng mga motorsiklo. Napakabuhay na tunog. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, naramdaman kong bumalik ako sa buhay na ito. Hindi na nakalutang sa pagitan ng dating nangyari at dapat mangyari. Naisip ko si Inay. Naisip ko ang kanyang payo na ingatan ang pera, ingatan ang aking sarili. Noon, hindi ko lubos na naintindihan. Ngayon ay naintindihan ko na. Inay,
Sabi ko sa hangin, hindi na kita ipag-aalala pa. Kumalat ang isang mainit na pakiramdam mula sa aking dibdib. Hindi isang biglang kaligayahan, kundi isang matatag na kapayapaan. Nang bumaba ang gabi, humiga ako sa kama, binuksan ang telepono, nag-scroll sa ilang balita at pagkatapos ay pinatay. Wala nang ugali na suriin kung may tumawag o nag-text. Hindi na umiikot ang aking buhay sa mga lumang pangalan. Bago matulog, nagsulat ako ng isang linya sa notebook. Bumalik ang pera, ngunit mas mahalaga, hindi na nahihila ang aking puso. Pinatay ko ang ilaw, at binalot ng dilim ang tahimik na kwarto na parang isang kokun. At sa kokun na iyon, alam kong lumalaki ako sa ibang paraan. Mas mabagal, ngunit mas tiyak. Isang buwan pagkatapos kansilahin ang kasal, napagtanto ko na mayroong mga sugat na hindi nangangailangan ng oras upang gumaling, kailangan lang ng katotohanan upang huminto sa pagdurugo. Unti-unting bumalik ang aking buhay sa pamilyar na ritmo. Hindi maingay, hindi dramatiko, ngunit matatag na parang isang taong natutong tumayo ng tuwid sa gitna ng hangin. Noong umagang iyon, mas maaga akong gumising kaysa sa karaniwan. Malamig ang panahon, mahina ang sikat ng araw. Gumawa ako ng isang tasa ng kape, nakatayo sa bintana. Tinitingnan ang maliit na eskinita kung saan nagsisimula ng magbukas ang ilang tao ng kanilang mga tindahan. Napakalapit, napakatotoo ng buhay. Nanginig ang telepono, isang mensahe mula kay Tita Vicky, na ipadala na ang ikalawang yugto, ayon sa schedule. Pagkatapos kong basahin, nag-reply ako ng isang salita lang. Opo, walang dagdag na ekspresyon, walang dagdag na emosyon. Dahil sa oras na ito, ang usapin ng pera ay bumalik sa tamang lugar nito, isang bahagi ng buhay, at hindi isang kadena na nagtatali sa puso ng tao. Naghanda ako para magtrabaho. Bago lumabas ng pinto, bigla kong nakita ang kahon na naglalaman ng damit pangkasal na maayos na nakalagay sa sulok ng kwarto. Naroon ito sa loob ng halos isang buwan, tahimik na parang isang tanong na hindi pa kailangan ng sagot. Huminto ako ng ilang segundo at pagkatapos ay kinuha ang aking bag at umalis. Ngayong araw ay mayroon akong mas mahalagang gawain. Sa tanghali, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang charitable organization na malapit sa aking bahay. Humihingi sila ng donasyon ng mga damit pangkasal para sa mga babaeng may mahirap na kalagayan na naghahanda ng magpakasal, ngunit walang sapat na pondo. Napakabait ng boses ng taong nasa kabilang linya. Hindi pinipilit. Pinatay ko ang telepono. Umupo ng tahimik sandali. Alam ko na ito na ang oras. Sa pagkatapos ng trabaho, umuwi ako sa inuupahan kong kwarto ng maaga, kinuha ang kahon ng damit pangkasal at inilagay sa mesa. Sa pagkakataong ito, kalmado kong binuksan ang kahon. Ang puting damit pangkasal ay maganda pa rin. Malinis pa rin, ngunit hindi na ito nagdudulot ng kirot sa akin. Maingat kong tinupi ang damit, inilagay sa isang malaking bag, kasama ang isang maliit na card. Dahan-dahan akong nagsulat. Malinaw ang mga sulat. Ito ay isang bagong damit pangkasal. Sana ang magsusuot nito ay makapasok sa isang disenteng kasal. Walang pirma, hindi na kailangan pang dalhin ang damit sa charitable center. Sinalubong ako ng isang batang empleyado. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita ang damit. Ate, napakabago pa ng damit na ito. Oo, ngumiti ako. Pero hindi ko na kailangan. Tiningnan ako ng babae ng may kaunting pag-aatubili. Hindi ka ba nagsisisi? Naisip ko sandali. Hindi, sagot ko, dahil napanatili ko ang isang mas mahalagang bagay. Tumango ang babae, ang kanyang mga mata ay bahagyang naantig. Paglabas ng sentro, lumakad ako sa kalsada. Madilim na, maaga nang umilaw ang mga ilaw sa kalye. Hindi blangko ang aking puso, tulad ng kinatatakutan ko, kundi puno ng isang pakiramdam ng ginhawa na mahirap tukuyin. Na parang ibinalik ko ang isang panaginip na hindi ko pag-aari upang makuha ang aking realidad sa tamang lugar. Sa gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang matalik na kaibigan. Narinig ko na ibinigay mo ang iyong damit pangkasal, ha? Oo. Grabe ka. Ang tapang mo naman. Ngumiti ako at nag-type. Hindi sa matapang, ayaw ko lang nang humila pa ng mga bagay na hindi naman kailangan. Nagpadala ang kaibigan ko ng laughing emoji. Inaanyayahan kitang magbakasyon sa weekend, okay? Magpahinga ka, sagot ko. Ibinaba ko ang telepono, umupo sa kama, at lumitaw sa aking isip ang larawan ko ilang buwan na ang nakakaraan na nahihirapan sa pagitan ng pag-ibig,
responsibilidad, at takot sa pagkawala. Hindi ako mas mahusay ngayon. At hindi rin ako mas matalino. Naglakas loob lang akong harapin ang katotohanan ng mas maaga. Nang gabing iyon, tumawag si Tita Vicky. Ang huling yugto ay inaasahan sa susunod na linggo. Sabi niya, tapos na ang lahat. Opo, sagot ko. Tita, napagod ka. Hindi ako napagod tulad ng pinagdaanan mo. Ngumiti ako. Tita, sabi ko, hindi ko na gustong makarinig ng anumang balita tungkol sa kanilang pamilya. Alam ko, sabi niya. Huwag kang mag-alala. Ibinaba ko ang telepono. Pinatay ko ang ilaw. Sa dilim, hindi ko na nakita ang larawan ng bukas na pintuan. Hindi ko na narinig ang pagtawa sa likod ko. Tanging ang regular na hininga ko lang. Kung kayo, mahal na tagapakinig, ay sinubaybayan ang aking kwento hanggang dito. Kung nagalit kayo, naawa, at gumaan ang pakiramdam nang hindi ako pumasok sa isang maling kasal, mangyaring pindutin ang like at subscribe upang patuloy na samahan ako. Ang pagmamahal ng bawat isa sa inyo ay isang malaking inspirasyon para sa akin at sa maraming iba pang kababaihan na maniwala na ang pagpili sa sarili ay hindi kailanman mali. Kinabukasan, isinuot ko ang jacket na tinahi ni inay at lumabas. Hindi bago ang jacket, hindi perpekto ang tahi ngunit mainit. Minsan, sinabi ni inay, basta mamuhay ka ng disente, hindi ka pababayaan ng Diyos. Naniniwala ako doon, hindi ako naging binibini. Walang wedding reception, walang puting damit na umakyat sa aisle. Ngunit dumaan ako sa isa pang hangganan ng aking buhay, kung saan hindi ko na ibinibigay ang karapatang magpasya sa aking kaligayahan sa sinuman. At sa pagbabalik tanaw, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat sa gabi bago ang kasal, nagpapasalamat sa bukas na pintuan, nagpapasalamat sa 3 minuto ng malamig na recording, dahil kung wala ang mga iyon, marahil ay nabayaran ko ang lahat ng aking buhay. Matapos umalis ang damit pangkasal sa inuupahan kong kwarto, hindi naramdaman na blanko ang aking buhay tulad ng iniisip ng marami. Sa halip, napuno ito ng mga tiyak, malinaw, at may layunin na mga bagay. Marahil nang hindi na ako nahahati ang atensyon dahil sa isang malabong kasal, doon ko lang nakita nang malinaw kung gaano kadiretso ang aking landas. Sa Lunes ng umaga, pumasok ako sa malaking meeting room ng kumpanya na may makapal na folder sa aking kamay. Ang proyektong pinamumunuan ko ay tumagal ng halos 3 buwan at ito ay isang mahalagang proyekto sa pagtatapos ng taon. Dati, habang naghahanda para sa kasal, ilang beses kong gustong ipaubaya ang presentasyon kay Kuya Marco dahil naisip ko na malapit na kaming mag-asawa at ang pagtulong sa kanya ay pagtulong din sa pamilya. Sa pagbabalik tanaw ngayon, ngumiti lang ako. Tiningnan ng department head ang paligid ng meeting table. Ngayon, si Mai ang magpipresent, okay? Opo, sagot ko. Habang nakatayo sa harap ng screen, tinitingnan ang mga numero, chart, at plano na pinaghirapan kong ihanda, bigla akong nakaramdam ng kakaibang pamilyar. Ito ang aking stage. Hindi na kailangan ng heavy makeup, hindi na kailangan ng puting damit, kailangan lang ng pagtuon at kakayahan. Malinaw akong nagsalita, walang pagkaatubili. Ang mga tanong mula sa board of directors ay nasagot ng maayos. Isang direktor ang tumango, patuloy na nagsusulat. Sa pagtatapos ng pulong, tinapik ako ng department head sa balikat. Mahusay! Ngumiti ako. Ginawa ko lang ang aking bahagi. Sa tanghali, habang kumakain ako kasama ang mga kasamahan ko, isang kasamahan sa kwarto ang biglang nagtanong, May, narinig ko na may pinagdaanan kang hindi maganda kamakailan. Ibinaba ko ang kutsara, tiningnan siya at ngumiti ng napakababag. Hindi naman sa hindi maganda. Tumigil lang ako bago pa huli ang lahat. Tiningnan niya ako ng ilang segundo at pagkatapos ay tumango. Oo, ang pagtigil sa tamang oras ay isa ring lakas. Napagtanto ko na hindi lahat ay nanghuhusga. May mga tao na kapag nakita kang nakatayo ng matatag, kusa silang rerespeto. Sa hapon nag-text si Tita Vicky. Nakumpirma na ang huling yugto ng paglilipat at ito na ang tuluyang pagtatapos. Pagkabasa ko hindi ako kinabahan, hindi rin nasabik, gumaan lang ang pakiramdam ko. Opo, Tita? Nang gabing iyon, tumawag ako sa isang tao na matagal ko nang hindi aktibong kinakausap. Si Aling Luz, ang dating kapitbahay ni Inay. Hello, Aling Luz po. Oh, May. Matagal ka nang hindi tumawag. Kumusta ka na? Ayos lang po ako. Gusto ko lang po itanong kung may iniwan pa po si Inay na gamit sa inyo.
Natahimik sandali si Aling Luz at pagkatapos ay nagsalita. Oo anak, may isang tela na bag na iniwan ng nanay mo. Tinago ko pa rin. Mahina akong sumagot. Opo, nabulunan ang aking lalamunan. Sa weekend, bumalik ako sa lumang apartment complex kung saan dati nakatira si Inay. Ang maliit na eskinita ay pareho pa rin. Tanging ang tindahan ng inumin sa dulo ng eskinita ang nagbago ng may-ari. Ibinigay sa akin ni Aling Luz ang isang maputlang asul na tela na bag. Sa loob ay ilang lumang larawan, isang notebook, at isang manipis na envelope. Binuksan ko ang notebook at ang sulat kamay ni Inay ay bahagyang nakahilig, pamilyar, may ng nanay. Kung nababasa mo ang mga linyang ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi mo. Huwag kang malungkot. Ang tanging gusto ng nanay ay mamuhay ka ng disente para sa iyong sarili. Tumayo ako ng matagal. Ang mga salitang iyon ay hindi nagturo sa akin na magsakripisyo, hindi nagturo sa akin na maging pasensyoso, nagturo lang sa akin ng isang bagay, mamuhay ng disente para sa aking sarili. Sa pag-uwi, dumaan ako sa kondo na nakapangalan sa akin sa Quezon City. Ang kondo ay hindi pa kailanman natapakan ng pamilya ng aking magiging asawa. Mayroon lang amoy ng bagong pintura, sikat ng araw, at katahimikan. Binuksan ko ang pinto, nakatayo sa gitna ng malawak na living room, at bigla akong ngumiti, at least, hindi ka nawalan ng bahay. Sabi ko sa aking sarili. Sa gabi, tumawag ako sa aking matalik na kaibigan na si Laika. Sa weekend, lilipat ako sa bagong kondo. Talaga? Sabi niya. Ayos ka lang ba? Mas ayos kaysa sa iniisip ko. Kung gayon, tutulungan kitang mag-ayos. Oo. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa sahig ng living room ng bagong kondo. Walang kama, mayroon lang manipis na kumot, mataas na kisame, at malambot na dilaw na ilaw. Sa unang pagkakataon, nakita ko na ang hinaharap ay hindi kailangang iguhit ng pangarap ng kasal. Maaari itong magsimula sa isang walang laman na bahay, isang babae, at maraming kalayaan. Kinabukasan, nanginig ang telepono, at lumitaw ang mensahe ng bangko. Kagagaling mo lang ng 100,000? Huling yugto, tiningnan ko ang screen ng ilang segundo at pagkatapos ay pinatay. Tapos na ang lahat. Wala nang pagkakabit, wala nang pagkaantala. Nagtimpla ako ng kape, nakatayo sa balkonahe, tinitingnan ang lungsod na nagigising. Wala nang tanong na paano kung mayroon lang napakalinaw na pahayag na tama ang pinili ko. Maaaring wala akong magandang kasal, ngunit mayroon akong buhay na nagbubukas, kung saan hindi ko kailangang yumuko sa sinuman upang makakuha ng huwad na pakiramdam ng seguridad. Isinuot ko ang jacket na tinahi ni Inay at lumabas ng bahay, ikinulong ang pinto. Ang tunog ng lock ay umalingaw-ngaw, tiyak na parang isang tuldok sa lumang kabanata. At habang bumababa ako sa hagdan, alam kong hindi ito paraiso sa unahan ngunit ito ang landas na pinili ko. Halos 2 linggo na akong lumipat sa bagong kondo sa Quezon City. Unti-unti akong nasasanay sa pakiramdam ng pamumuhay ng mag-isa sa mas maluwang na espasyo kaysa dati. Sa umaga, ang sikat ng araw ay dumadaloy sa malalaking bintana, bumabagsak sa walang laman na sahig, na bumubuo ng mahaba at tahimik na sinag ng liwanag. Wala nang tunog ng nagmamadaling telepono. Wala nang mga mensahe na kalahating pag-aalala at kalahating pagtatanong. At lalo na, wala nang pakiramdam na kailangan kong mag-ulat sa sinuman kung nasaan ako o kung ano ang ginagawa ko. Sa mga unang araw, hindi ako natutulog ng malalim. Hindi dahil sa pag-aalala kundi dahil ang aking utak ay natututo pa ring umangkop sa ganap na kalayaan. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang araw, nagsimula akong matulog ng mahimbing muli. Isang pagtulog na hindi nangangarap ng kasal, hindi nangangarap ng bukas na pintuan, hindi nangangarap ng sakim na tingin sa likod ko. Sa umaga bago pumasok sa trabaho, nagtimpla ako ng kape, binuksan ang bintana at huminga ng malalim. Maingay pa rin ang lungsod, abala pa rin, ngunit sa kondo na ito, may karapatan akong pumili ng katahimikan. Sa trabaho, unti-unting huminto ang mga tao sa pagiging usisero, at ang kwento ng kinanselang kasal ay hindi na isang mainit na paksa. Bumalik ang mga tao sa kanilang mga deadline, KPI, at sa kanilang sariling mga alalahanin. At napagtanto ko ang isang simpleng katotohanan, hindi humihinto ang mundo para sa sarili kong trahedya, tulad ng hindi ito humihinto para sa kaligayahan ng iba. Isang hapon, tinawag ako ng department head sa kanyang opisina. May, sabi niya,
Pinag-iisipan ng board of directors na bigyan ka ng isa pang bagong segment. Mas malaki ang presyon, ngunit mas maraming pagkakataon. Umupo ako ng tuwid at nakinig. Handa ka ba? Handa ako. Sagot ko, nang walang pag-aatubili. Tumango ang department head at ngumiti. Sa tingin ko kaya mo. Paglabas ko ng kwarto, naramdaman kong bumilis ng kaunti ang tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkasabik. Ang pakiramdam na ito ay pamilyar. Ngunit matagal ko nang hindi pinayagan ng aking sarili na tamasahin. Dati, sa tuwing may pagkakataon, iniisip ko muna ang iba. Maiiwan ba si Kuya Marco? Sa tingin ba ng kanyang pamilya ay ambisyosa ako? Ngayon, wala na ang mga tanong na iyon. Sa gabi, nililinis ko ang kondo. Tinulungan ako ni Laika na magkabit ng mga bookshelves at nagkabit ng ilang simpleng larawan. Nagtrabaho kami habang nag-uusap ng walang kabuluhan. Nagbago ka nga, sabi ni Laika. Hawak pa rin ang screwdriver. Paano ako nagbago? Mas gumaan ka. Ngumiti siya. Dati, lagi kang mukhang may pasan na buong mundo sa iyong balikat. Naisip ko sandali, dahil naisip ko dati na ang aking kaligayahan ay nakasalalay sa kung ang iba ay masaya o hindi. Ngayon, sa tingin ko sapat na kung hindi ko traidorin ang aking sarili. Hindi na nagsalita pa si Laika, tumango lang. May mga pag-uusap na hindi nangangailangan ng konklusyon. Sa weekend, binisita ko ang puntod ni Inay. Maaraw ang panahon, mahina ang hangin. Naglagay ako ng isang maliit na palumpon ng bulaklak sa lapida, umupo ng matagal. Walang pag-iyak, walang reklamo. Ikinuwento ko lang kay Inay ang mga pangkaraniwang bagay, trabaho, bagong kondo, pagkain na ako mismo ang nagluto. Inay, mahina kong sabi. Ayos na ako. Hindi ko na kailangang magpanggap na malakas. Sumisipol ang hangin sa mga puno. Lumalagaslas ang mga dahon. Itinuring ko iyon bilang isang sagot. Sa pag-uwi, dumaan ako sa supermarket para bumili ng ilang maliit na gamit. Habang nakatayo sa checkout counter, bigla kong napagtanto na walang malay akong nakangiti. Hindi dahil sa anumang espesyal na bagay, kundi dahil sapat na ang buhay sa oras na ito. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng libro, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Napakaikli ang nilalaman. May, ako ito. Gusto ko lang sabihing pasensya na. Tiningnan ko ang mga salitang iyon ng matagal. Hindi galit, hindi nanginginig, at hindi rin naramdaman na kailangan kong sumagot. Sa huli, binura ko ang mensahe. Hindi dahil sa kapaitan, kundi dahil wala na akong pangangailangan na gampanan ang papel ng isang tagapagpatawad upang gumaan ang loob ng sinuman. May mga paghingi ng tawad na dumarating ng huli na, at ang pinakamabuting magagawa mo ay huwag hayaang hilahin kanila pabalik sa nakaraan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong mag-jogging sa umaga sa parke na malapit sa aking bahay. Sa bawat lap, lumalabas ang pawis, blangko ang aking isip. Malinaw kong naramdaman ang aking katawan, ang aking hininga, ang tibok ng aking puso. Lahat ay akin, hindi ibinabahagi. Hindi ipinamamahagi. Isang umaga, habang nag-ehersisyo ako, dumaan ang isang matandang babae, nakangiting nagsabi. Isang batang babae na nakatira mag-isa sa isang malaking kondo na tulad nito, sigurado akong napakahusay mo. Ngumiti ako at sumagot. Natututo pa lang po akong mamuhay. Tumango siya. Mabait ang kanyang mga mata. Mabuti na ang natututo. Napakasimple ng mga salitang iyon, ngunit sinamahan ako sa buong araw. Sa gabi, nakaupo sa sopa, tinitingnan ang kondo na unti-unting napuno ng mga bagay na ako mismo ang pumili. Bigla kong naintindihan ang isang bagay. Ang kaligayahan ay hindi ang magkaroon ng mas maraming tao, kundi ang hindi kailangang bawasan ang sarili upang magkasya sa sinuman. Kinuha ko ang notebook, nagsulat ng isa pang linya. Hindi nakakatakot ang pagiging ordinaryo? Ang nakakatakot ay ang mamuhay sa isang buhay na hindi naman talaga sa iyo. Ibinaba ko ang ballpen at pinatay ang ilaw. Sa labas, maliwanag pa rin ang lungsod. Habang sa aking puso, isang bagong kabanata ang nagbukas hindi maingay, ngunit totoong-too. Mabagal ang dating ng simoy ng amihan ngayong taon. Ang gabi sa Maynila kapag Disyembre ay hindi ganoon kalamig. Sapat lang para gustuhin mong magsuot ng manipis na jacket bago lumabas. Unti-unti na akong nasasanay sa aking bagong ritmo ng buhay. Isang ritmo na hindi na idinidikta ng mga plano para sa kasal. Hindi na umiikot ang schedule sa pamilya ng aking magiging asawa.
kundi sa aking sarili na lang. Isang Biyernes ng hapon, pagkatapos ng trabaho, dumaan ako sa paborito kong kafe sa ibaba ng aming gusali sa opisina. Maliit lang ang kafe, may madilim na dilaw na ilaw, at mahinang tumutugtog ang jazz music. Dala ko ang aking laptop. Balak kong mag-edit ng ilang slides para sa pagpupulong sa susunod na linggo. Napaka-ordinaryo ng lahat. Hanggang sa marinarig ko ang isang pamilyar na boses mula sa mesa sa dulo. May, tumingala ako. Nakatayo roon si Kuya Marco, mas payat kaysa dati, nakasuot ng madilim na jacket. Bakas sa kanyang mga mata ang pagkagulat at pag-aalinlangan. Sa isang maikling sandali, akala ko ay magpapanik ako, pero hindi. Ang una kong naramdaman ay ang pagiging estranghero niya. Kumusta po? Sabi ko sabay tango ng may paggalang. Napatitig siya ng ilang segundo, bago dahan-dahang hinila ang upuan sa tapat ko, na pinapanatili ang tamang distansya. Hindi ko akalaing makikita kita rito. Malapit lang ang opisina ko, sagot ko. Paminsan-minsan ay dumadaan ako rito. Hindi tensyonado ang kapaligiran sa pagitian namin, ngunit hindi rin pamilyar. Para kaming dalawang taong dating kilalang-kilala ang isa't isa, na biglang naging estranghero na may iisang alaala. Tiningnan ako ni Kuya Marco ng may halong emosyon. Mukhang iba ka na ngayon. Sa paanong paraan? Mas kalmado ka na, sabi niya. Mas magaan ang aura mo. Ngumiti ako, marahil dahil hindi ko na kailangang magpanggap na matatag. Yumuko siya at inikot ang tasa ng kape sa kanyang harap. Marami akong naisip, panimula niya, tungkol sa mga nangyari noon. Ah, ganoon ba? Sagot ko, nang walang interes ngunit hindi rin siya pinipigilan. Patawad, patuloy niya sa mahinang boses. Duhil hindi kita na ipagtanggol. Dahil hinayaan kong umabot sa ganoon ang lahat, tiningnan ko siya ng matagal, hindi para mag-isip kung papatawarin ko ba siya, kundi para tiyakin ang isang mas mahalagang bagay. May epekto pa ba ang mga salitang ito sa akin? Kuya Marco, dahan-dahan kong sabi. Karapatan mong humingi ng tawad, ngunit karapatan ko rin kung pakikinggan ko ito o hindi. Tumingala siya, bahagyang naguluhan. Hindi ko naman inaasahan na babalikan mo ako. Gusto ko lang talagang sabihin ito. Naiintindihan ko, tumango ako, at narinig ko na. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi ko na kailangang maghintay ng buong paliwanag o ng isang malinaw na pagtatapos. May mga relasyon na natatapos hindi dahil sa wala ng pag-ibig, kundi dahil wala na ang kakayahang magtiwala pa. Natahimik si Kuya Marco sandali bago nagtanong, "Masaya ka ba ngayon?" Nag-isip ako ng isang segundo. "Ayos ako," sagot ko. At sapat na iyon para sa akin. Mapait siyang ngumiti. "Masaya ako para sa iyo. Hindi na kami nag-usap pa ng iba. Walang pag-alala sa nakaraan. Walang panunumbat. Walang mga pangako." Nang tumayo ako para umalis sa cafe, hindi niya ako pinigilan. Bawat isa sa amin ay may sarili ng landas na tatahakin. At sa pagkakataong ito, talagang magkahiwalay na kami. Paglabas ko, humihip ang malamig na hangin sa aking leeg. Hinila ko ang aking jacket ng mas masikip. Dahan-dahan kong nilakad ang bangketa. Walang gulo sa aking puso, hindi rin blanko. Mayroon lang pakiramdam na nakumpleto ko na ang isang siklo na hindi ko naman sinadyang iguhit. Noong weekend na iyon, isinama ako ni Laika sa isang photo exhibition. Ang mga larawan ay tungkol sa mga ordinaryong tao at sa lungsod napakatotoo at buhay na buhay. Nakatayo sa harap ng isang larawan ng isang may edad ng babae na kumakain ng mag-isa sa tabi ng bintana, nagtanong si Laika, "Natatakot ka bang mapag-isa?" Umiling ako, mas natatakot akong mamuhay sa maling paraan. Ngumiti si Laika at inakbayan ako. Sapat na nga iyon. Pag-uwi ko ng gabing iyon, umupo ako sa aking kondo, binuksan ang aking lumang notebook, at muling binasa ang mga isinulat ko sa mga nakaraang buwan. Kitang-kita ko ang pagbabago sa aking sarili mula sa nanginginig na sulat kamay na puno ng mga tanong hanggang sa maikli at tiyak na mga pangungusap. Nagsulat ako ng isa pang linya. Ang mga hangganan ang siyang nagpapanatili sa ating sarili. Kinabukasan, nakatanggap ako ng email confirmation mula sa kumpanya. Opisyal nang ipinagkatiwala sa akin ang bagong proyekto, mas malaking responsibilidad, mas malaking presyon. Ngunit hindi na ako natatakot. Dahil ngayon, alam ko na anuman ang mangyari, kaya ko pa ring tumayo gamit ang sarili kong mga paa. Sa gabi, tinawagan ko si Tita Vicky. "Tita, mukhang tapos na po talaga ang lahat." "Alam ko," tumawa siya. "Ibang-iba na ang tunog ng boses mo." "Paano po?"
tunog ng isang taong natutong maglagay ng hangganan. Ngumiti ako. Pagkatapos ng tawag, tumayo ako sa balkonahe at pinagmasdan ang pag-ilaw ng lungsod. Ang bawat bintana ay kumakatawan sa isang buhay, isang pagpipilian. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit alam ko na simula ngayon, sino mang papasok sa aking buhay ay kailangang rumespeto sa mga hangganang ito hindi para ipagtanggol ang aking sarili, kundi para mamuhay ng disente para sa aking sarili. Sa pagpasok ng bagong taon, napagtanto ko na wala na akong ugali na tanungin ang aking sarili kung bakit nangyari iyon sa akin. Ang tanong na iyon ay nagpahirap sa akin sa mga unang buwan matapos kanselahin ang kasal. Parang isang maliit na tinik na hindi matanggal-tanggal. Ngunit dumating ang araw, habang nagja-jogging ako sa umaga sa parke, habang nakikita kong nagiging regular ang aking hininga at basa ng pawis ang aking likod, bigla kong naintindihan na ang tanong na bakit ay hindi makakatulong sa akin na magpatuloy, kundi ang tanong kung paano ako mamumuhay, simula ngayon ang siyang makatutulong. Hinigop ako ng trabaho sa isang bagong takbo ng buhay. Ang bagong proyekto ay hindi nagpapahintulot sa akin na magpabaya. Sunod-sunod na mga pulong, pakikipagpulong sa mga kliyente, pagresolba sa mga problemang lumilitaw na dati ay madalas kong ipaubaya sa iba dahil ayoko kong maging bida. Ngunit ngayon, hindi na. Ako na mismo ang tumatayo para sa responsibilidad, malinaw na nagsasalita, at mabilis na nagpapasya. May mga pagkakataong labis ang presyon na sa gabi pag-uwi ko ay gusto ko na lang humiga sa sahig, nakatitig sa kisame nang walang iniisip. Ngunit nakapagtataka na hindi ko na nararamdaman ang pagod na parang ubos na ubos ako. Ito ay ang pagod ng isang taong nasa tamang direksyon. Isang hapon pagkatapos ng pulong kasama ang mga kliyente, tinapik ako ng aking department head. May, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kung ikaw noong nakaraang ilang buwan, hindi ko magagawang ipagkatiwala sa iyo ang gawaing ito. Ngumiti ako. Paano na po ngayon? Ngayon, panatag na ang loob ko. Ang mga salitang iyon ay sumama sa akin sa buong biyahe pa uwi. Hindi dahil sa nakuha ko ang pagkilala, kundi dahil alam kong ang pagbabagong ito ay hindi nanggaling sa pag-alis ng isang tao sa aking buhay, kundi dahil iniwan ko na ang aking lumang bersyon. Noong weekend, niyaya ako ni Laika na pumunta sa kanilang probinsya, isang tahimik na lugar sa labas ng lungsod na may mga pananim at tunog ng tilaok ng manok sa umaga. Pumayag ako. Sumakay kaming dalawa sa bus habang nag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay. Natatakot ka ba na baka hindi ka na mag-asawa sa hinaharap? Tanong ni Laika na kalahating nagbibiro. Tumingin ako sa labas ng bintana habang lumilipas ang mga palayan sa likod namin. Oo naman, pero mas natatakot akong mag-asawa ng maling tao. Humalakhak si Laika. Parang pamilyar ang sagot na ito. Dahil nagbayad na ako ng mahal na presyo noon. Sagot ko. Sa probinsya ni Laika, walang masyadong ilaw kapag gabi. Nakaupo kaming dalawa sa beranda. Umiinom ng mainit na tsaa habang nakikinig sa huni ng mga kuliglig. Walang nagbanggit tungkol sa nakaraan. Walang nag-analisa tungkol sa mga lalaki o sa kasal. Nag-usap lang kami tungkol sa maliliit na bagay, isang bagong trabaho na gustong subukan, isang biyahe na gustong marating, isang ulam na gustong matutunang iluto. Bigla kong napagtanto na ang kaligayahan ay hindi kailangang iugnay sa malalaking yugto ng buhay. Maaari itong magmula sa katotohanang hindi mo na kailangang iwasan ang iyong sarili. Pagbalik ko sa lungsod, nakatanggap ako ng imbitasyon sa email para lumahok sa isang maikling seminar sa Cebu. Kung dati ito, mag-aalinlangan ako, iisipin ko kung gaano kalayo iyon, sino ang mag-aalaga sa bahay, at kung paano ang mga personal kong gawain. Ngunit ngayon, hindi na. Sumagot ako ng oo sa loob ng 5 minuto. Ang biyaheng iyon ay nagbukas ng maraming bagay para sa akin. Masasayang talakayan, mga mahuhusay at independenteng kababaihan, bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. Mayroong diborsyada, mayroong hindi pa nakapag-asawa kailanman, at mayroong masaya sa kanilang kasal. Ngunit ang kanilang pagkakatulad ay hindi nila tinutukoy ang kanilang halaga batay sa kanilang marital status. Isang gabi habang kumakain kasama ang mga bagong kaibigan, tinanong ako ng isang ate na mas matanda sa akin ng ilang taon. Hindi ka ba natatakot na baka mag-isa ka na lang habang buhay? Nag-isip ako at tapat na sumagot. Mas natatakot po akong mamuhay ng mali kaysa sa mag-isa. Tumango siya at ngumiti. Ibig sabihin, ay nalagpasan mo na ang isang yugto. Hindi ko na tinanong kung anong yugto. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso,
Alam kong iyon ang yugto ng paghinto sa pagdadahilan para sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Pagbalik ko sa Maynila, nagsimula ako ng isang bagong ugali bawat buwan ay naglalaan ako ng isang araw para mapag-isa lamang. Walang pagkikita sa mga kaibigan, walang overtime sa trabaho, walang social media. Magluluto lang ako, magbabasa, maglalakad-lakad, at magsusulat. Magsulat hindi para basahin ng iba kundi para mas marinig ng malinaw ang aking sarili. Sa isang pahina ng aking notebook isinulat ko, dati, akala ko kailangan kong may pumili sa akin. Ngayon, ako na ang pumipili sa sarili ko una sa lahat. Isang gabi habang nagdidilig ng mga halaman sa balkonahe, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang kakilala na nagpapakilala sa akin sa isang lalaki. Napakadisente ng mensahe, walang pilitan. Pagkatapos kong basahin, hindi ako nainis, hindi rin ako nasabik. Sumagot lang ako ng, salamat, titingnan ko. Hindi ko isinasara ang pinto sa mga bagong possibilities, ngunit hindi ko rin binubuksan ang pinto dahil lang sa takot akong mapag-isa. Ang pakiramdam na ito ay ibang-iba kaysa noong mabilis akong pumasok sa isang relasyon dahil lang sa iniisip kong nasa tamang edad na ako. Nang gabing iyon, tumayako ako sa harap ng salamin at tiningnan ang babae sa loob nito, hindi na ang babaeng malapit ng ikasal. Hindi rin ang biktima na kaliligtas lang mula sa isang trahedya, kundi isang ordinaryong babae na alam kung ano ang gusto niya at kung ano ang hindi niya gusto. Ayos ka lang, sabi ko sa aking sarili. Sa labas, may mahinang ambon. Nagtimpla ako ng isang tasa ng mainit na tsaa at nakinig sa tunog ng ulan. Sa sandaling iyon, hindi ko na kailangan ang mga sagot para sa hinaharap. Hindi ko kailangan ng kasiguraduhan. Sapat nang malaman ko na pagkagising ko bukas, mamumuhay pa rin ako ng tapat sa aking mga pinili. At sapat na iyon. Napakatahimik na lumilipas ang panahon. Sa paraang kung hindi mo papansinin, iisipin mong walang nagbago. Ngunit alam ko na araw-araw, may isang bagay sa akin ang unti-unting kumakalma, nagiging matatag tulad ng ibabaw ng lawa, pagkatapos ng isang malakas na ulan. Wala nang mga alon dahil sa mga tanong na walang sagot, wala nang paghila pabalik sa nakaraan dahil sa mga alaalang nakasara na. Isang umaga sa simula ng tag-araw, nang sapat na ang init ng sikat ng araw upang buksan ang pinto ng balkonahe, tumayo ako sa harap ng salamin sa aking bagong silid. Ipinapakita ng malaking salamin ang isang babaeng nakasuot ng simpleng sweater, nakatali ang buhok, walang gaanong make-up ngunit may maliwanag at direktang paningin. Tiningnan ko ang aking sarili ng matagal hindi upang maghanap ng kapintasan, hindi rin para kumbinsihin ang aking sarili, kundi parang pagtingin sa isang kaibigan na sumama sa akin sa mahabang biyahe. Nagawa mo ng mahusay, bulong ko. Isang pagkilala na hindi ko pinabayaan ang aking sarili sa pinakamahirap na sandali. Medyo abala ang mga araw na ito sa trabaho, ang bagong proyekto ay nasa huling yugto na. Marami akong kailangang puntahan sa iba't ibang departamento, sunod-sunod ang mga pulong. May mga araw na gabi na akong nakakaalis sa opisina, at paglabas ko pa lang ay tsaka ako mapagtatanto na gutom na pala ako. Ngunit sa halip na mapagod, nakakaramdam ako ng isang kakaibang saya, ang saya ng isang taong nakakaalam kung nasaan siya at kung saan siya patutungo. Isang gabi habang nag-aayos ako ng mga dokumento, tinawag ako ng aking manager, Mai, naisip mo na ba ang tungkol sa promosyon sa mas mataas na posisyon? Tumingala ako na may kaunting gulat. Hindi ko pa po masyadong naiisip, sa totoo lang. Ako, naiisip ko, sabi niya. At sa tingin ko dapat mo rin itong pag-isipan. Ngumiti ako, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil napagtanto ko na sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, may nakakita sa aking kakayahan nang hindi ito iniuugnay sa papel ko bilang asawa o manugang ng sinuman. Pag-uwi ko sa gabi, nagluto ako ng isang simpleng pagkain. Habang naghihintay na kumulo ang tubig, binuksan ko ang aking telepono at nag-scroll sa ilang lumang larawan. May mga larawan na akala ko dati ay hindi ko na kayang tingnan muli. Ngunit ngayon, sa pagtingin ko sa mga ito, wala na akong nararamdamang sakit, kundi distansya parang pagtingin sa isang daan na nalakbayan ko na. Nagpapasalamat ako dahil nagbigay ito ng aral, at nagpapasalamat din ako dahil wala na ako roon. Noong weekend, sumali ako sa isang fun run para sa charity kasama ang aking mga bagong kaibigan. Maaga pa lang ay marami ng tao sa parke, nakasuot ng mga windbreaker, masiglang nag-uusap at nagtatawanan. Habang nakapila para sa warm-up,
Tinanong ako ng isang batang babae sa tabi ko. Ate, ilang kilometro ang tatakbuhin mo? 5 kilometers, sagot ko. Ako rin, sabi niya, takbong masaya lang. Ngumiti ako. Oo, takbong masaya lang. Nang magsimula ang takbo, naging regular ang aking hakbang. Sumasabay ang aking hininga sa malamig na hangin sa umaga. Ramdam na ramdam ko ang bawat tapak sa lupa. Bawat hakbang ay isang tahimik na pagpapatunay na ang katawang ito, ang buhay na ito ay akin lamang. At walang sino man ang may karapatang magpasya para rito. Pagkatapos ng takbo, naupo ang buong grupo upang uminom ng tubig at magkwentuhan ng kung ano-ano. Walang nagtanong kung kasal na ako. Walang naging usisero sa aking nakaraan. Nag-usap lang kami tungkol sa trabaho, mga hilig, at maliliit na plano sa hinaharap. Napagtanto ko na kapag inihinto mo na ang paglalagay ng label sa iyong sarili, hindi ka na rin susubukang lagyan ng label ng ibang tao. Hapon ng araw na iyon, umuwi ako sa bahay, binuksan ang bintana upang pumasok ang sariwang hangin ng dapit hapon. Sa mesa, mas kumapal na ang aking notebook. Binuklat ko ito mula sa simula. Binabasa ang mga lumang salita, ang mga tanong, ang mga takot, at pagkatapos ay nagsulat ako ng bagong pahina. Darating ang araw na hindi mo na kailangang patunayan na okay ka, dahil talagang okay ka na. Gabi na nang dumating si Laika dala ang isang bag ng pagkain. Naupo kaming dalawa sa sahig ng living room habang kumakain at nag-uusap. Nagsisi ka ba kahit kailan? Tanong ni Laika sa napakahinang boses. Nagsisi dahil kinansel ako ang kasal? Oo. Nag-isip ako sandali. Hindi, sabi ko. Kung mayroon man akong pagsisisi, iyon ay ang pagkakataon na pinagdudahan ko ang aking sarili. Tumingin sa akin si Laika at tumango. Iba ka na nga ngayon. Iba dahil hindi na ako natatakot mawalan. Sagot ko. Mawalan ng ano? Mawalan ng isang tao, ng isang relasyon, o ng isang papel sa buhay. Ngayon, ang tanging kinatatakutan ko na lang ay ang mawala ang aking sarili. Hindi na nagsalita pa si Laika. Tinaas lang niya ang kanyang delatang inumin upang makipag-toast sa akin. Nang gabing iyon, pagkaalis ni Laika, umupo akong mag-isa sa tahimik na kondo. Ang ilaw sa kalye ay nagpapakita ng dilaw na liwanag sa aking kisame. Naisip ko ang aking pinagdaanan. Hindi para manghinayang, kundi para tuluyang tapusin. May mga sakit na hindi kailangang burahin, kailangan lang ilagay sa tamang parte ng ating alaala. Tumayo ako at tiningnan muli ang aking kondo. Ang maliliit na gamit, ang mga paso ng halaman, ang mga libro lahat ay ako ang pumili kung saan ilalagay. Sa sandaling ito, hindi perpekto ang aking buhay. Ngunit ito ang buhay na gusto kong isabuhay. Bago matulog, tumayo ako muli sa harap ng salamin. Ang babae sa salamin ay hindi nakangiti ng labis, hindi rin malungkot, kalmado lang. At napagtanto ko na ang pagiging kalmado ay isang napakabihirang uri ng lakas. Hindi ka na natatakot, sabi ko. Sa labas, unti-unting nakatulog ang lungsod. At ako, sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakahabang panahon, ay natulog ng walang anumang pag-aalala tungkol sa bukas. Mabilis at tahimik na lumipas ang tag-init ng taong iyon, walang malalaking kaganapan, walang dramatikong pagbabago, at wala na ring mga biglaang tawag na nagpapakaba sa aking puso. Ang buhay ay pumasok sa isang matatag at banayad na ritmo, tulad ng paghinga. At ang mismong katatagan na ito ang nagparamdam sa akin na ito ang estado na matagal ko nang hinahanap, hindi isang maingay na kasal o ang pamagat ng pagiging asawa ng sinuman. Isang umaga ng weekend, mas maaga akong gumising kaysa sa karaniwan. Binuksan ko ang pinto ng balkonahe. Sapat lang ang init ng sikat ng araw. Nagtimpla ako ng tsaa, dinala ito sa maliit na kahoy na upuan, at pinagmasdan ng kalsada sa ibaba. Ang mga taong naglalakad, bawat isa, ay may kanya-kanyang kwento at alalahanin. Walang nakakaalam na minsan akong nakatayo sa gilid ng isang maling kasal at walang sino mang kailangang makaalam. Hindi na iyon mahalaga. Nanginig ang aking telepono. Isang mensahe mula sa aking bangko na nagpapakita ng matatag na balanse. Wala ng perang hinihintay. Wala ng utang na natitira. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo. At pagkatapos ay pinatay ito. Walang gulo sa aking isip. Ang mga bagay na nagdulot sa aking ng takot noon ay mga numero na lamang ngayon. Sa tanghali, dumaan ako sa maliit na palengke malapit sa amin para bumili ng gulay at isda. Ang pamilyar na tindera ay nagtanong, "Anong lulutuin mo ngayon?" "Sinigang po," ngiti ko. "Nagluluto ka pa ng ganyang ulam kahit nag-iisa ka lang?"
Nag-isip ako sandali at sumagot. Dahil gusto ko pong kumain ng masarap. Tumawa ang tindera, ngunit para sa akin, iyon ay isang napakatapat na sagot, hindi kailangan ng malalim na dahilan. Dahil karapat-dapat akong tratuhin ng mabuti, kahit ng aking sarili. Hapon ng araw na iyon, nakatanggap ako ng opisyal na email na nagpapatunay ng aking promosyon, walang malaking selebrasyon. Isang maikling anunsyo lamang na may kasamang mga bagong responsibilidad. Binasa ko ito ng mabuti at tumango sa aking sarili. Ito ang bunga ng mga araw na pinili kong mag-focus, pinili kong huwag magpaapekto, at pinili kong tumayo ng matatag nang gumuho ang lahat. Sa gabi, muli kong binisita ang puntod ni inay. Madilim-dilim na, may banayad na hangin. Nag-alay ako ng mga puting bulaklak at tumayo roon ng matagal. Inay, mahina akong sabi. Hindi ako naging asawa, ngunit nabuhay ako ng tama. Walang luha, walang pagsisisi, tanging kapayapaan lamang. Alam ko na kung buhay pa si inay, tatango siya ng may pagsang-ayon. Habang pauwi, bigla kong naalala ang barong na tinahi ni inay. Ang barong na naging dahilan kung bakit ko pinatigil ang kotse noong gabi bago ang kasal, upang malaman ang katotohanan. Kung hindi ako bumilik noong gabing iyon, marahil ang kwentong ito ay napunta sa ibang direksyon. Sa pag-iisip doon, bahagya akong ngumiti. May mga bagay na akala natin ay pagkawala. Ngunit sa huli, ay naging kaligtasan pala natin. Pagdating sa bahay, binuksan ko ang aparador, kinuha ang barong na iyon, at isinuot. Bahagyang baluktot pa rin ang tahi, ngunit malambot at mainit ang tela. Tumayo ako sa harap ng salamin upang tingnan ang babae sa loob nito. Hindi na ang babaeng naghihintay na maging manugang. Hindi rin ang biktima na kalalabas lang sa trahedya, kundi ang aking buong sarili. Nang dumating ang gabi at umilaw ang lungsod, pinatay ko ang ilang ilaw sa bahay, naupo sa tabi ng bintana. Wala nang tanong na paano kung sa aking isip, wala nang imahinasyon tungkol sa ibang bersyon ng aking buhay. Dahil sapat na ang kasalukuyang bersyon, inisip ko ang mga kababaihan na katulad ko na minsan ding nakatayo sa pintuan ng kasal, nag-aalinlangan sa pagitan ng pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapanatili ng kanilang sarili. Gusto kong sabihin sa kanila na ang pagkansela ng isang kasal ay hindi kabiguan. Ang tunay na kabiguan ay ang pumasok sa isang buhay kung saan sa simula pa lang ay kailangan mo ng liitan ang iyong sarili upang magkasya sa iba. Bago matulog, binuksan ko ang aking notebook upang isulat ang mga huling linya para sa kabanatang ito ng aking buhay. May panahon na akala ko ang kaligayahan ay ang mapili ng iba. Ngayon, alam ko na ang kaligayahan ay ang lakas ng loob na piliin ang aking sarili. Isinarado ko ang notebook at pinatay ang ilaw. Hindi na nakakatakot ang dilim. Ito ay isa lamang kinakailangang pahinga bago ang bagong araw. Dito nagtatapos ang aking kwento. Hindi sa pamamagitan ng isang kasal, hindi rin sa pamamagitan ng paghihiganti o pagkapanalo, kundi sa pamamagitan ng isang babaeng lubos na nakakakilala sa kanyang sarili kung sino siya, kung ano ang kailangan niya, at kung ano ang hindi niya kailangan. Ang aking kwento ng pagkansela ng kasal at ang pagliligtas sa aking sariling buhay ay hindi lamang isang personal na kwento, kundi isang paalala para sa maraming tao, lalo na sa mga kababaihan. Sa kasal at sa mga relasyon, ang pag-ibig ay hindi sapat kung walang paggalang, katapatan, at seguridad. Huwag dahil sa takot sa sasabihin ng iba, takot sa edad, o takot sa kalungkutan, ay papasok ka sa isang buhay na pipilitin kang isuko ang iyong dignidad. Ang pinakamahalagang aral na makukuha sa kwentong ito ay ang pangangailangan ng mga kababaihan na maging malaya sa pananalapi, malaya sa emosyon, at matapang na maglagay ng hangganan. Ang isang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi ka ituturing na ari-arian, at lalong hindi ituturing ang iyong pagsasakripisyo na isang karaniwang bagay lamang. Kapag sapat na ang lakas mo para piliin ang iyong sarili, hindi mo nakatatakutang mawala ang sinumang hindi karapat-dapat. Kung ikaw ay nakatayo sa harap ng isang maling desisyon sa iyong buhay, dahan-dahan ka muna at pakinggan ang iyong kutob. Kung minsan, ang pagtigil sa tamang oras ang siyang pinakamahalagang hakbang pasulong. Maraming salamat sa inyong buong pusong pakikinig sa kwentong ito. Kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ang kwentong ito, mangyaring ibahagi ito upang mas marami pang tao ang magkaroon ng pananaw at lakas na gumawa ng tamang desisyon para sa kanilang sarili.
Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod na kwento.